Mateo, ang henyo. Credit to the author. M471 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, si Mateo naman ang natigilan. Dakilang nakatatanda, itong sektong Myriad Sword. Napakapangit ng ekspresyon ni Sky Maple. Pero sumagot pa rin siya, noon, ang mga pumihil sa ating Tranquil Cloud sect palabas ng Northern Domain ay ang Myriad Sword sect. Kumunat ang noo ni Mateo nang marinig iyon at sinabing, kung ang mga mensahero ay mula sa Myriad Sword sect, si Elder Mold siya. Kasalanan ko ang lahat, naisip ko lang ipaalam sa Northern Domain at hindi ko inakalang mangyayari ang ganoong bagay. Magkasamang dumaan sina Chester at Mateo sa hirap at ginhawa. Kung may nangyari talaga kay Chester, tiyak na hindi hahayaang mapahamak ni Mateo ang Myriad Sword sect na ito. Paano mo naman ito masisisi? Ang bagay na ito, ako lang, si Alfred, at silang 5 ang nakakaalam. Si Chester mismo ay hindi rin nakakaalam. Hay! Sana, nagkataon lang. Napakaraming taon na ang lumipas mula noong insidente. Siguro ay naglaho na ang bagay na ito sa mga alaala ng Myriad Sword sect. Tutal, wala naman tayong anumang banta sa kanila ngayon, buntong hininga ni Sky Maple. Sige. Makipagkita tayo sa mga taong ito, sabi ni Mateo. Dumating ang grupo sa pangunahing bulwagan. Ngunit pagpasok nila, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Maraming disipulo ng Tranquil Cloud sect ang nakahiga sa lupa at walang humpay na umuungol. 3 kabataan ang nakaupo sa pinakamataas na 3 posisyon sa gitna ng pangunahing bulwagan. Kayong 3. Mga kawalang galang. Si Jack ay isang prangkang tao. Paano niya ito matiis kung makikita niya ang ganitong sitwasyon? Diretso niyang ginamit ang kanyang espada at sinaksak ang binata sa gitna. Pero napangiwi ang binata sa kanang upuan at nakangising sinabi, Violet Rain Cool Breeze ba yan? Alam ko rin yan. Gaya ng sabi niya, tumalon siya at ginawa ang eksaktong galaw na ginawa ni Jack. Mag-ingat ka, Jack. Labis na nabahala si Quinley at dali-daling sumigaw. Ngunit huli na. Mabilis na nagsalpukan ang mga atake ng 2 tao. Ang kabataang iyon ay isang 7th level Sea Transformation Realm. Si Jack ay nasa half-step Soul Sea Realm na sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang atake ng kabataang iyon ang unang dumating kahit na nahuli siyang naisagawa. Ang bilis ay mas mabilis pa ng kaunti kaysa kay Jack. Clank! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng metal. Napaungol si Jack ng mahina at napalipad palabas. Labis na nagulat sina Sky Maple at ang iba pa nang makita ang sitwasyon. Lumapit si Quinley upang saluhin si Jack. Pinatay ni Jack, isang half-step Soul Sea Realm, nagtamo siya ng mga pinsala sa isang galaw lang. Hindi talaga kapantay. Masyadong malakas ang binata na ito. Ikaw. Paano mo nalaman ang tungkol sa Violet Rain Cool Breeze? Seryosong tanong ni Quinley. Ang Violet Rain Cool Breeze ay isang napakalakas na galaw sa Sea Transformation Realm ng Asher Deeper Purple yang Sword Art. Ang binatang ito na nasa harap niya ay mas mahusay pa rito kumpara kay Jack. Masasabing isa itong uri ng napakalaking kabalintunaan. Bahagyang ngumiti ang binata nang marinig iyon, ikaw ang sect master ng Tranquil Cloud sect, tama ba? Nagpapakilala ako si Jorly Lee, ang disipulo ng Myriad Sword sect. Silang 2 ang aking mga senior. Ang nakaupo sa kaliwa ay si Teddy Gold. Ang nasa upuang pangkaraniwan ay ang aming panganay na senior na kapatid, si Brian. Kung bakit ko kilala ang Violet Rain Cool Breeze, napakasimple lang, dahil ang aking nililinang ay ang Asher Deeper Purple yang Sword Art din. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa sulok ng labi ni Jorly mula simula hanggang katapusan. Maliban na lang, ang ngiting iyon ay may medyo pangungutya kahit gaano pa ito tingnan. Ang pundasyon ng Tranquil Cloud sect ay ang Asher Deeper Purple yang Sword Art. Ngunit natalo ni Jorly si Jack gamit ang Cultivation Martial Technique ng Tranquil Cloud sect. Isa itong malaking dagok para sa mga miyembro ng Tranquil Cloud sect. Tunay nga, nang marinig ang mga salita ni Jorly, ang mga mukha ni Sky Maple at ng iba ay nagpakita ng kalungkutan. Paano nalaman ni Jorly ang Asher Deeper Purple yang Sword Art, hindi ito mahirap hulaan. Nang mabilis na lumipat patimog ang Tranquil Cloud sect noon, maraming paraan ng paglilinang at teknik sa pakikipaglaban ang nawala.
Napakalinaw, ang Azure Deeper Purple Yang Sword Art ay nakuha ng Myriad Sword Sect. Ang pangunahing pamamaraan ng cultivation ng Myriad Sword Sect ay hindi ang Azure Deeper Purple Yang Sword Art. Ngunit hindi ito naghihadlang sa kanilang mga disipulo sa paglinang ng pamamaraang ito ng cultivation. Kailangang malaman ng isa na ang Azure Deeper Purple Yang Sword Art ay isang tunay na Blue Tier 5 cultivation method. Maaari nitong hayaan ang mga martial artist na magsanay patungo sa peak divine traversing realm. Ang sariling pangunahing pamamaraan ng cultivation ng Myriad Sword Sect ay ganoon din. Sok. Noon, hindi nalipol ng Myriad Sword Sect ko ang Tranquil Cloud Sect ninyo hanggang sa huling tao dahil sa iba't ibang dahilan. Noong una, akala namin ay makakausad kayong lahat ng kaunti pagdating sa Southern Domain. Sino ang mag-aakala na lalalain kayo sa bawat araw na lumilipez? Sabi ni Teddy nang may naaawa. Oo. Hindi talaga ako matatalo ng cultivation method ng sarili mong sekta. Mukhang ang taong iyon ngayon ang nasa mataas na antas ng Tranquil Cloud Sect mo, di ba? Hindi naman talaga siya ang katapat ko, ng disciple na ito. Hay! Sabi ni Jorly. Kung naaalala noon, ang Tranquil Cloud Sect ang namamahala sa hangin at mga ulap sa Northern Domain. Sino ang nangahas na pukawin ang sekta? Ngayon, bumaba ito ng husto. Talagang nakakapanghinayang ang mga tao, sabi ni Teddy. Sunod-sunod na nagsalita ang dalawa. Parang awa nila sa Tranquil Cloud Sect ang narinig nila, pero ang totoo ay naghahanap lang sila ng away at wala silang pakialam sa mga taga-Tranquil Cloud Sect. Ang mukha ng Tranquil Cloud Sect ay itinapon na sa lupa ng dalawang ito, paulit-ulit na tinapakan. Habang kalmado si Quinley, paano pa siya makakatagal sa oras na ito? Humakbang pasulong si Quinley at sinabing may masamang tingin, napakawalang pidgel ninyong tatlo sa aking Tranquil Cloud Sect. Talaga bang itinuturing ninyong walang kwenta ang aking Tranquil Cloud Sect? Tila natakot si Jorly. Gulat na sabi niya, Senior Apprentice Brother Gu, lumalabas na ang Tranquil Cloud Sect ay mayroon pa ring eksperto sa Soul Sea Realm. Nakakamangha. Walang pakialam na sinabi ni Teddy, ano ang maituturing ng mga eksperto sa Soul Sea Realm. Isang first level Soul Sea Realm lang. Malaki ang grupo ng ating Myriad Sword Sect sa isang sunggab lang. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang laban sa atin, ang Myriad Sword Sect ay pupunta sa Southern Domain para lipulin sila agad. Bukod pa rito, kung siya man ang katapat ng eldest senior brother o hindi, mahirap talagang sabihin. Bulalas ni Teddy. Habang sinasabi ni Teddy ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay tumingin sa panganay na senior brother na si Brian. Hindi umimik si Brian mula simula hanggang katapusan. Pero dahil malakas na itong si Jorly, natural lang na hindi masyadong manghihina ang kanilang panganay na kapatid. Si Brian ay nasa 9th level si Transformation Realm lamang. Ang ganitong lakas ay parang mga manok na luwad at mga asong palayok lamang sa harap ng isang eksperto sa Soul Sea Realm. Ang pagpasok sa Soul Sea Realm ay tunay na pag-akyat sa ranggo ng gitnang tatlong realm. Hindi ito ang maihahambing ng mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Kahit sinong eksperto sa Soul Sea Realm na dumating ay malayang kayang durugan ang mga martial artist ng 9th level Sea Transformation Realm. Lalo na't ang lakas ni Quinley ay mas makas pa kumpara sa mga ordinaryong Soul Sea Realm. Pero sinabi ni Teddy na hindi si Quinley ang katapat ni Brian. Medyo mapangahas talaga ang mga salitang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Quinley, at sinabi niya nang may malamig na ngiti, sige. Kung gayon ngayon, makikipag-usap ako ng direkta sa iyong pinakamatandang kapatid at titingnan natin kung paano nalalampasan ng isang Sea Transformation Realm ang isang Soul Sea Realm. Sa oras na ito, isang figure ang kumislap, hamarang sa harap ni Quinley. Natigilan si Quinley, ngunit nakita niyang lumingon si Mateo. Nakangiting sinabi ni Mateo sa kanya, kailangan pa bang gumamit ng kutsilyo ng magkakatay para pumatay ng mga manok? Tayong mga disipulong ito ay hindi pa nakakaakyat. Paano natin hahayaang personal na umakyat sa entablado si Lord Sectmaster? Ang ating Tranquil Cloud Sect ay isa ring dakilang sekta ng dating Northern Domain kahit ano paman. Nasaan ang loika ng pang-aapi sa mahihina gamit ang malalakas? Mas mabuti pang harapin ko ang tatlong nakatatandang kapatid ng Myriad Sword Sect. Maituturing din itong kaunting pakikipag-ugnayan sa mga dakilang sekta ng kasalukuyang Northern Domain. Huwag kang magpaligoy-ligoy, Mateo. Bumalik ka agad para sa akin.
Bihira lang talagang makitang sinisisi si Mateo kay Quinley. Ngumiti si Mateo ngunit wala siyang balak na tumabi. Alam niyang nag-aalala si Quinley para sa kanyang kaligtasan. Pero paano niya mabibigyan ng pansin ang tatlong si Transformation Realms? Pagkatapos bumalik ni Quinley sa sekta, hindi pa niya nasaksihan ang lakas sa pakikipaglaban ni Mateo at hindi niya maisip kung anong uri ng kaharian ang narating na ni Mateo ngayon. Nakakatuwa talaga. Isipin na mayroon pa ring ganitong karakter sa Tranquil Cloud Sect ngayon. Isang first level si Transformation Realm din ang naglakas loob na lumabas at pukawin ang ating panganay na nakatatandang kapatid. Talagang nakakamangha. Lord Sect Master, ang sinabi nitong junior brother ay, tanging isang disipulo laban sa ibang disipulo ang makakasukat ng lakas ng isang sekta, sabi ni Jorly nang may natatawang tingin. 472. Sa oras na ito, wala nang pag-asa si Quinley na magkaroon ng aksidente sa kanyang puso. Hindi lamang nakalimutan ng Myriad Sword Sect ang Tranquil Cloud Sect, gusto pa nitong maghanap ng mali sa insidente sa pagkakataong ito. Siyempre, ang kasalukuyang Tranquil Cloud Sect ay talagang wala sa paningin ng Myriad Sword Sect. Kung hindi lang sila basta-basta magpapadala ng ilang disipulo. Ngunit ang lakas ng 3 taong ito sa harap ng kanilang mga mata ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Na si Jorly ang malinaw na may pinakamahinang lakas sa 3 tao at nasugatan pa nga si Jack gamit ang isang espada. Hindi talaga madaling tansyahin ang lakas ni Brian. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, makapangyarihan si Senior Apprentice Brother Lee. Hinahangaan ito ng nakababatang kapatid. Maya-maya, kailangan mong huminahon. Haha. Ipahinga mo ang puso mo. Dahan-dahan lang ako. Sabi ni Jorly sabay tawa ng malakas. Itinuon ni Jorly ang lahat ng kanyang atensyon kay Quinley kanina at hindi niya talaga napansin si Mateo. Ngayon, biglang tumalon palabas ang isang batang si Transformation Realm. Medyo nagulat siya ng husto. Ang isang batang si Transformation Realm na tulad ni Mateo, kapag inilagay sa Myriad Sword Sect, ay parang balahibo ng Phoenix at sungay din ng kilin. Hindi ko akalain na ang Tranquil Cloud Sect ay talagang nag-aral ng isang kahangahangang karakter. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagdurog sa mga henyo ay masyadong nakakasya, parang isa itong tagumpay. Inisip ito ni Jorly sa kanyang puso ng may masamang kutob. Nang marinig ang masamang balak ni Jorly, nagmadaling lumapit si Quinley at hinawakan si Mateo, sabay sabi sa mahinang boses, Mateo, ang kanilang lakas ay hindi isang maliit na bagay. Malamang, sa mga nakababatang henerasyon ng Northern Domain, sila ay itinuturing na lubhang kakila-kilabot na nilalang. Mas mabuting huwag mong ipagmalaki ang iyong kahusayan. Kung may mangyaring masama. Pero pinutol ni Mateo ang mga salita ni Quinley nang nakangiti at sinabing, paano nangyari iyon? Sinabi pa nga ni Senior Apprentice Brother Lee na tiyak na susuntukan niya ang kanyang mga suntok ngayon din. Hindi ba, Senior Apprentice Brother Lee? Ang huling kalahati ng pangungusap ay sinabi kay Jorly. Malapad na nakangiting sabi ni Jorly, syempre. Lord Sect Master, huwag kang mag-alala. Tinitigan ng masama ni Quinley si Jorly at mahinang sinabi kay Mateo, Mateo, dapat kang kumilos ayon sa iyong makakaya. Ngumiti si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Jorly, kanina, nakita ko na ang Violet Rain Cool Breeze ni Senior Apprentice Brother Lee ay tila napakalakas. Natutunan ko rin ang galaw na iyon. Iniisip ko kung makapagbibigay ba si Senior Apprentice Brother Lee ng 1 o 2 payo. Sa paningin ni Jorly, si Mateo ay parang isang napakauto-uto, napaka-inosente at tanga. Kayang akala talaga ng batang ito na magpapakita siya ng awa at nakahanap siya ng paraan para makipag-sparring moves. Pero napakadali rin itong ipaliwanag. Paano nagkaroon ng karanasan ng mga henyo na nakarating sa Transformation Realm noong kanilang mga kabataan? Mga bulaklak lamang na tumubo sa isang greenhouse. Nang makitang gustong maranasan ni Mateo ang Violet Rain Cool Breeze, mas lalong natuwa si Jorly. Si Jorly ay may natatanging talento sa pamamaraan ng paglilinang ng Azure Deeper Purple yang sword art. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan ang anumang tunay na layunin sa kasalukuyan, malapit na siyang makarating sa hakbang na ito. Kaya naman kaya niyang talunin si Jack gamit ang isang espada. Gusto talaga ni Mateo na makipagkompetensya sa Azure Deeper Purple yang sword art kasama niya.
Talagang minamaliit ni Mateo ang sarili niyang lakas. Haha. Gagabayan kita ng maayos. Sabi ni Jorly sabay tawa ng malakas. Ngumiti si Mateo, at ipinakita ang Kanghua Sword. Halos kasabay nito, kumilos sina Mateo at Jorly. Parehong galaw, parehong aksyon. Pareho lang ito sa eksena kanina. Sa galaw na ito, hindi nagpigil si Jorly. Ang Violet Rain Cool Breeze ay mas malakas pa kumpara noong nakaraan. Ang layunin niya ay paralantahin si Mateo. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Quinly, hindi maganda. Nagtitipid pa rin pala ang Jorly na ito. Gusto sanang gumawa ng hakbang si Quinly para pigilan ang laban na ito. Gayunpaman, isang napakalakas na nakakatakot na aura ang bumalot sa kanya. Lihim na nabahala si Quinly. Natuklasan niyang nakarating na pala si Brian sa harap niya, sino ang nakakaalam kung kailan. Ang binata na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng isang napakatinding nakakatakot na pakiramdam. Siya ba talaga ang 9th level si Transformation Realm? Kung ikukumpara sa galaw ni Jorly, ang Violet Rain Cool Breeze ni Mateo ay talagang mahina. Para itong isang batang nagpapakita ng magarbong pagpapakitang gilas. Mateo, mag-ingat ka. Sumigaw si Quinly. Pero, tila hindi ito narinig ni Mateo. Ipinakita pa rin niya ang Violet Rain Cool Breeze na ito. Pinanood ni Teddy ang eksenang ito ng kalmado at mahinahon na parang nakita na niya ang resulta ng pagkawasak ng henyong ito ni Mateo. Alam nilang lahat na si Mateo ay tiyak na isang henyo kaya't ang Tranquil Cloud Sect ay gumugol ng napakalaking lakas para magayos. Ang pagsira kay Mateo ay katumbas ng pagsira sa kinabukasan ng Tranquil Cloud Sect. Hehe, narito na ang gabay ko. Kailangan mong tanggapin ito ng mabuti. Sabi ni Jorly nang may masayang ngiti, sabay saksak kay Mateo. Pero, sa oras na ito, ang Violet Rain Cool Breeze ni Mateo ay ganap ng naisakatuparan, sumugod din patungo kay Jorly. Nagtagpo ang dalawang galaw. Ang galaw ni Mateo ay mahina tulad ng isang maliit na puno sa isang malakas na unos, isang maliit na bangka sa walang hanggang karagatan. Putok. Sa wakas ay nagtagpo ang mga atake ng dalawang tao. Gayunpaman, hindi namatay si Mateo sa isang suntok gaya ng inaasahan ng lahat. Sa kabaligtaran, nang sandaling iyon na bumangga siya sa atake ni Mateo, tila tinamaan si Jorly ng isang tao gamit ang isang malaking martilyo, at direktang lumipad palabas. Basagin. Nagkataong napalipad si Jorly papunta sa dating kinauupuan niya, at nabasag ang upuan. Hindi tumugon sina Teddy at Brian dito at sa totoo lang ay natulala ng ilang sandali. Siyempre, hindi lang sila ang natulala. Nariyan din sina Sky Maple, Quinly at ang iba pa. Paano nangyari iyon? Ang Azure Deeper Purple yang sword art ni Junior Apprentice Brotherly ay malapit na sa antas ng malaking tagumpay. Paano siya natalo sa batang ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Teddy. Hindi nagsalita si Brian. Ngunit ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo ay naging lubhang seryoso. Ang Violet Rain Cool Breeze ni Senior Apprentice Brotherly ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang paglipad palabas ay talagang napakagaling na nagbibigay ng malaking pakinabang kay Mateo. Bulalas ni Mateo sa paghanga. Putok. Sa oras na ito, mabilis na gumapang si Jorly palapit, pinalipad ang mga piraso ng kahoy sa harap niya kasabay ng isang sipa. Umungol siya, baho ng Sunggit. Papatayin kita. Nabaliw na si Jorly, gusto niyang patayin si Mateo anuman ang mangyari. Kahit sa Myriad Sword Sect, wala ring gaanong makakapagpamuka kay Jorly ng ganito. Ngayon, natalo pa rin siya sa ganitong kalagayan ng isang batang Tranquil Cloud Sect na basa pa rin ang tenga. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Nakuha na ng Myriad Sword Sect ang kumpletong set ng Azure Deeper Purple yang sword art. Mahigit 20 taon nang nasa landas na ito si Jorly at isang hakbang na lang ang layo niya sa pag-unawa sa layuning gumamit ng espada. Paano siya matatalo sa mga tao ng Tranquil Cloud Sect? Kung matalo man siya sa mga matataas na opisyal ng Tranquil Cloud Sect, ayos lang. Pero si Mateo ay isa lamang nakababatang disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Paano siya matatalo sa isang taong tulad nito? Ang Myriad Sword Sect ay isa sa 3 pinakamalakas na sekta sa Northern Domain. Ang lakas ni Jorly ay maaari ring maihanay sa hanay ng mga nakababatang henerasyon ng buong Endless World. Ngayon, natalo na talaga siya sa disipulo ng isang maliit na sekta. Gumalaw ang figure ni Jorly, ngunit may malabong na bahagi sa harap niya.
Humarang si Brian sa harap niya. Senior brother, tumabi ka. Papatayin ko ang baliw na to. Sigaw ni Jorly. Pero malamig na sinabi ni Brian, kalimutan mo na yan. Hindi ikaw. Ang kapareha niya. Nang lumabas ang mga salita ni Brian, parehong natulala sina Jorly at Teddy. Lalo na si Jorly. Napaisip siya kung mali ba ang narinig niya at hindi makapaniwalang nagtanong, senior apprentice brother, anong sinabi mo? Lumingon si Brian at sinabi ng may seryosong ekspresyon, lubos nang naunawaan ng batang ito ang Asher Deeper Purple yang sword art. Hindi ikaw. Ang kanyang katapat. 473. Si lubos mo nang naintindihan. Tila nabuhusan si Jorly ng malamig na tubig. Agad siyang nahimasmasan. Tumingin siya kay Brian. Tumango ang huli at sinabing, ang kanyang Asher Deeper Purple yang sword intent ay umabot na sa estado ng pagbabalik sa pinagmulan. Hindi mo siya matatalo. Hindi ko talaga inakalang pagkatapos ng maraming taon, ang Tranquil Cloud Sect ay nakagawa pa rin ng ganito karakter. Pagkatapos magsalita, tumingin si Brian kay Mateo ng may masamang ekspresyon at sinabing, Punk, ang galing mong magbalat kayo bilang baboy para kumain ng tigre. Nagbabalat kayo bilang baboy para kumain ng tigre. Huho, kailangan pa bang magbalat kayo bilang baboy para kainin ang tigre kapag nakikipag-ugnayan sa inyo? Tanong ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Brian. Labis siyang nadismaya sa naging reaksyon ni Mateo. Bilang numero 1 tao sa nakababatang henerasyon ng Myriad Sword Sect, saan man maglakad si Brian, maririnig ang paghanga at mga papuri. Ngayon, minamaliit talaga siya ng isang bata. Pinaikit ni Brian ang kanyang mga mata at sinabing, nako, huwag mong isipin na kaya mong maging mayabang sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na intensyon. Kailangan mong malaman na laging may mas malakas pa. Tumakbo kayong tatlo papunta sa Tranquil Cloud Sect para ipakita ang inyong husay, at pagkatapos ay sinakta ng mga kapwa ko miyembro ng sect. Ngayon sinasabi ninyong mayabang ako. Iba talaga ang loika ninyo sa mga ordinaryong tao. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Humph! Ang talas naman ng dila mo. Nandito kami sa utos ng sect para imbestigahan ang pagbabago ng Southern Domain. Ang Tranquil Cloud Sect ninyo ay isa ng nag-iisang isla. Pumunta kami rito para iligtas kayong lahat, walang pakialam na sabi ni Brian. Nang marinig ang mga salita ni Brian, ang sulok ng bibig ni Mateo ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti. Pagsadjep. Sa tingin ko ay gustong lumunin ng inyong Myriad Sword Sect ang Tranquil Cloud Sect, o iniisip ba ninyong igalaw namin ang aming mga buntot para magmakaawa na parang aso sa harap ninyo para masiyahan ng kaunti ang inyong iyo? Natigilan si Brian nang marinig niya ito. Bigla siyang ngumiti at sinabing, kung gayon, ano? Maaari kayang mayroon pa kayong ibang pagpipilian. Sa pagkakataong ito, naging kakaiba ang ekspresyon sa mga mukha ni na Sky Maple, Quinley, at ng iba pa. Malamang na hindi pa ninyo alam yan, di ba? Ang Purple Mansion Sect ay napuno na ng alikabok ang mukha dati sa ating sekta, na nawala ng 3 eksperto sa Soul Sea Realm ng sunod-sunod. Sa ngayon, sa palagay ko ay umiiyak pa rin si Morgan sa bahay, di ba? Sabi ni Quinley nang may malamig na ngiti. Nagulat ang tatlo sa mga sinabi ni Quinley. Kara-rating lang din nila sa Southern Domain. Ang impormasyong nakuha ay noong kakaalis pa lang nila sa sekta. Hindi nila talaga alam kung ano ang nangyari kamakailan sa Southern Domain. Ngayon, nang marinig nila ang balita, talagang ikinagulat nila ito. Pero isa lamang itong sorpresa. Hindi naramdaman ni Brian na kayang patayin ni Quinley ang mga martial artist na may mataas na cultivation realm. Haha! Ang pagpatay sa ilang first-level Soul Sea realms ay nagpasaya sa inyong lahat. Malamang nakita ng Purple Mansion Sect na iyon na masyadong mahina ang inyong lakas, kaya hindi talaga sila nagpadala ng mga eksperto, di ba? Natatawang sabi ni Teddy. Sabi ni Quinley nang may mapanghamak na tingin, first-level Soul Sea realm. Haha! 3 beses nang inatake ng Purple Mansion Sect ang Tranquil Cloud Sect. Sa unang pagkakataon, isang first-level Soul Sea realm ang namatay. Sa pangalawang pagkakataon, 2 fourth-level Soul Sea realm ang namatay. Sa pangatlong pagkakataon, personal na dumating si Morgan, at bumalik din ng bigo. Sa tingin ba ninyong lahat ay dapat tayong maging masaya o hindi? Fourth-level Soul Sea realm. Kahit 2. Iniisip mo ba kaming mga baguhan na walang alam?
Yung mga katulad ninyo lang ay kayang pumatay ng dalawang 4th level Soul Sea Realm. Sabi ni Jorly na may nakakalokong ngiti. Walang alam. Nagpadala ang Purple Mansion Sect ng libu-libong martial artists para atakihin ang Tranquil Cloud Sect. Kailangan pa ba kitang linlangan sa bagay na ito? Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan ng personal ang sekta ng Tranquil Cloud Sect na nagpoprotekta sa malalaking hanay, sabi ni Quinley nang may malamig na ngiti. Ipinagmamalaki ni Quinley ang sect na nagpoprotekta sa Grand Array ngayon. Ang ganitong uri ng Grand Array na kayang pumatay agad ng mga eksperto sa Soul Sea Realm ay talagang kasiya siya. Sa ilalim ng Divine Traversing Realm, halos wala itong talo. Grand Array na nagpoprotekta sa sekta. Ang tinutukoy mo ba ay ang Yin Yang Turbid Heaven Grand Array? Hindi ba't nawala sa inyong lahat ang set ng array formation na ito noon? Nakasimangot na sabi ni Brian. Walang komento tungkol dyan. Humph. Kung hindi lang para sa kaligtasan ng buong Endless World, magpapadala ba tayo ng mga tao sa Northern Domain? Hanggat ipagtatanggol natin ang Tranquil Cloud Sect hanggang kamatayan, hindi kayang pasukin ng Purple Mansion Sect ang loob nila habang buhay. Sabi ni Quinley. Sinasabi mo ba na mayroon talagang ibang mundo na sumusubok na salakayin ang ating walang hanggang mundo? Tanong ni Brian. Ang Purple Mansion Sect ay isang piyesa ng chess na iniwan sa Endless World ng Fierce Gale World. Ngayong nabuksan na ang daanan ng kaharian, malapit nang atakihin dito ang mga martial artists ng Fierce Gale World. Ang bagay na ito ay tungkol sa malaking bagay ng buhay at kamatayan ng buong Endless World. Kayo pa rin ang may mga iniisip na panloob na tunggalian dito. Talagang hindi ninyo alam ang buhay mula sa kamatayan. Nakangising sabi ni Mateo. Base sa pananaw ni Brian at ng iba pa, hindi sila lubos na naniniwala na may isa pang mundong Seisalakay. Tutal, ilang libong taon na ang nakalipas simula noong nakaraang malaking digmaan. Kahit ang isang sekta tulad ng Grandian True Sect ay nakalibing na sa kasaysayan. Ang Grandian True Sect din ang may kasalanan sa pagiging labis na dominante noon. Direktang tinataka ng daanan ng kaharian, na nagresulta sa malaking digmaan sa pagitan ng dalawang mundo na hindi naglaban sa malawakang saklaw. Hindi nakaranas ng matinding sakit ang mga martial artists ng Endless World. Hindi rin ganoon kalalim ang kanilang impresyon sa kabilang mundo. Pero naniniwala si Mateo na dapat ay narinig na ng mga pangunahing kapangyarihan sa Northern Domain ang tungkol sa bahaging ito ng kasaysayan. Maliban na lang, malamang na hindi nakilala ni Chester ang mga taong iyon noong pumunta siya sa pagkakataong ito. Maaaring sapat na ang lakas ng isang martial artist na isang Sea Transformation Realm sa Southern Domain. Pero kung nasa Northern Domain, wala lang iyon. Napakawalang saysay naman. Bakit naman may ibang mundong Seisalakay nang walang dahilan? Sabi mo ang Purple Mansion Sect ang mga nakaligtas sa kabilang mundo. Anong patunay? Tanong ni Brian. Matagal nang alam ni Mateo na magkakaroon ng ganitong katanungan si Brian. Sandaling minasa ng kanyang mga kamay ang isang selyo. Biglang lumitaw ang isang anino sa harap ng lahat. Artepaktong espirito sa espasyo. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang tatlong Brian. Ang mga artifact ng spatial spirit ay mga minamahal na kayamanan na gugustuhin ng lahat na makuha. Kahit sila, ang mga nangungunang disipulo ng Northern Domain, ay wala sa kanilang mga pag-aari. Nang makitang mayroon palang spatial spirit artifact si Mateo, hindi sinasadyang nag-alab ang kanilang mga titig. Sumulyap si Mateo at sinabing, iwan mo na ang mga iniisip mo. Kung hindi, baka hindi ka na makalabas sa Tranquil Cloud Sect. Ito ang alipin na nabihag ko sa Fierce Gale World. Ang pangalan niya ay Froilan. Hayaan mong siya ang magsabi sa iyo tungkol sa mga bagay-bagay sa Fierce Gale World. Si Mateo ay mayroon ng lakas sa Sea Transformation Realm sa kasalukuyan. Kahit na nakaharap niya ang mga martial artist ng early stage Soul Sea Realm, mayroon pa rin siyang sapat na lakas sa pagpapanatili ng sarili. Kaya naman, hindi siya nagatubiling ipakita ang spatial spirit artifact sa harap ng mga taong ito. Ngunit labis na ikinagulat ng tatlo ang mga sinabi ni Mateo. Gulat na bulalas ni Brian, ikaw. Nakapunta ka na ba sa kabilang mundo? Walang pakialam na sabi ni Mateo, natural lang na naranasan ko na yan dati. Medyo naiiba ang divine soul ni Froilan sa mga martial artist ng Endless World.
Suriin ninyo ito ng kaunti at dapat ay may matuklasan kayong mga ideya. Sinuri ni Brian at natuklasan na ang banal na kaluluwa ni Froilan ay talagang bahagyang naiiba sa mga martial artist ng Endless World. Grabe ang gulat na ito. Sa kaibuturan ng puso niya, naniniwala na siya sa mga sinabi ni Mateo hanggang sa isang antas. Froilan, pumili ka ng ilang mahahalagang bagay tungkol sa Purple Mansion Sect at sa nakaraan ng Fierce Gale World para marinig nila, utos ni Mateo. Opo, Guru. Bahagya pang itinaas ni Froilan ang kanyang mga kamay at nagsimulang magsalita. Habang tumatagal, ang ekspresyon ni Brian at ng iba pa ay lalong naging malungkot. Lumalabas na nasa kritikal na kalagayan na ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang, kinikimkim pa rin nila ang mentalidad na panoorin ang palabas na paparating sa Tranquil Cloud Sect sa pagkakataong ito. Pagkatapos magsalita ni Froilan, nagpalitan ng tingin ang tatlo ni Brian, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng hindi pa nararanasang pagkamangha. Tama, hindi sinabi ni Froilan ngayon lang. Ang Fierce Gale World ay isang maliit na mundo na nasa gitnang antas. Ang lakas ng Wind Emperor ay boundless realm. Walang pakialam na sabi ni Mateo. 474. Tila may kung anong bamara sa lalamunan ng tatlong Brian at hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Be boundless realm. Hindi ka nagbibiro, di ba? Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi si Jorly ngunit puno pa rin ng pagdududa. Nagbibiro ka ba? Noon, ang Grandian True Sect ay 10 beses na mas malakas kaysa sa iyong Myriad Sword Sect. Gayunpaman, ang Grandian True Sect ay walang atubiling isakripisyo ang buhay ng 6 na Sovereign Level Array Masters para i-deploy ang 6 Extreme Seals Grand Array. Sa tingin ba kailangan nilang gawing biro ang kanilang buhay? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Iba ang sitwasyon ng kasalukuyang Endless World. Noon, nangingibabaw ang Grandian True Sect, na nangingibabaw sa lahat ng sekta. Bagamat ang katayuan ng Sect Master ng Grandian True Sect ay hindi kapantay ng kay Tommy, hindi rin ito nalalayo sa huli. Kahit ang ganitong lakas ay hindi kayang labanan ang nakaraang henerasyon ng Wind Emperor. Ano nga ba ang maituturing na halaga ng Myriad Sword Sect? Sus Mariosep. Masyadong matindi ang impormasyong sinabi ni Mateo ngayon, ang gulat na dulot nito sa kanila. Hindi nakapagsalita si Chester ng higit sa ilang salita sa Myriad Sword Sect at ikinulong. Hindi ito sineryoso ng mga taong iyon. Ngayon, nagsalita si Mateo ng may tiyak na ebidensya at pinakawalan pa si Froilan. Hindi nila responsibilidad na hindi maniwala. Ganito, hindi ba't ang ating walang hanggang mundo ay nahaharap sa napipintong panganib? Bulong ni Teddy. Mabuti na alam mo na. Pero may gusto pa akong itanong sa inyong tatlo. Nakakulong ba ang Elder Chester ng aking Tranquil Cloud Sect ng inyong Myriad Sword Sect? Tanong ni Mateo nang may nagniningning na mga mata. Isang pangungusap lang at naalala ko na ang tatlong tao at bumalik sila sa realidad. Nakangisi na sabi ni Brian, paano kung oo? Bahagyang tumango si Mateo at sinabi kina Teddy at Jorly, mabuti at oo. Maaari na kayong bumalik. Kahit ano paman, mananatili si Brian, ang matandang senior brother, sa ating Tranquil Cloud Sect, bilang bihag. Sa tuwing palalayain ninyo si Elder Mold, maaari na siyang bumalik sa sekta. Natigilan ang tatlong tao nang marinig nila ang mga salitang ito. Hindi ba't masyado lang minamaliit ng baliw na ito ang sarili niyang lakas? Pinagtatanggol ang panganay na senior brother. Haha. Talagang hindi ka natatakot na mapilayan ng hangin ang dila mo kung malakas ang ihip nito. Sa tingin mo ba ay mapapanatili mo ang panganay na senior brother kasama ang mga tulad ng first level Soul Sea Realm Sect Master na iyon? Tanong ni Jorly sabay tawa ng malamig. Haha. Masyado na kayong matagal na natili sa Southern Domain at naging mga pulaka na kayo sa balon, di ba? Alam nyo ba kung gaano kalakas ang lakas ng eldest senior brother? Tila nakarinig si Teddy ng nakakatawang biro at napangiti ng abot tenga. Maging si Brian mismo ay umiling din at nakangiting sinabi, sobrang kumpiyansa niya, tanga. Pero walang pakialam na sabi ni Mateo, nasabi ko na, disipulo laban sa disipulo. Paano ang mga katulad ninyo ay may kwalifikasyon para hayaan ang Sect Master na kumilos ng personal? Ikaw.
Hindi mo talaga iniisip na sa pamamagitan ng pag-unawa sa Azure Deeper Purple yang sword art, ikaw ang magiging katapat ko, di ba? Nakatayo si Brian habang ang mga kamay ay nasa likod na may mukha na puno ng paghamak. Paano kung naunawaan ni Mateo ang tunay na intensyon? Naunawaan din niya ang tunay na layunin. Bukod pa rito, halos isang buong major realm pa nga siyang mas mataas kaysa kay Mateo. Ang laki na magkakaiba ng lakas at iniisip pa pala ng batang ito na talunin siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, subukan mo kung gayon. Napaka-arrogant mong bata. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagsubok. Malamig na sanggal ni Teddy. Pero nakangiting sabi ni Brian, kawili-wili. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Haha. Malaki pa rin ang kabutihang loob ng panganay na senior brother. Gagawa ako ng hakbang. Tanggapin mo ng maayos. Siyam na espada ang bumalik sa isa, half moon slash. Hindi rin nagsalita ng walang kabuluhan si Mateo, at agad niyang isinagawa ang half moon slash ng 9 sword stance. Kasunod ng tagumpay ni Mateo sa Sea Transformation Realm, ang kanyang Azure Deeper Floating Zero Sword ay lalong lumakas. Kahit na ito ay ang 9 sword stance o ang 1,000 flowing petals, lahat sila ay gumugol ng hindi mabilang na dami ng enerhiya ni Mateo. Habang lumalaki ang lakas ng isang tao, mas lumalaki ang lakas nito. Noon, ginamit ni Mateo ang isang galaw na ito upang ilagay ang makapangyarihang Renan sa isang kaawa-awang kalagayan. Gaano man kalakas ang lakas ng Brian na ito, wala rin itong mas hihigit pa sa lakas ni Renan. Nang mailabas na ni Mateo ang kilos, ang ngiti sa mukha ni Brian ay agad na napalitan ng pagiging seryoso. Hindi ang Azure Deeper Purple yang sword art. Noong nakikipag-usap ang batang ito kay Jorly kanina, nagpipigil pa rin siya. Libong espada na malabo. Agad na iwinaksi ni Brian ang kanyang mapanghamak na puso, gamit ang isang walang kapantay na mabilis at mabangis na martial technique. Ang 1,000 Sword Nebulous move na ito ay isang napakalakas na martial technique sa Myriad Sword Sect. Kasama ang cultivation method ng Myriad Sword Sect, isa rin itong napakahusay na sword move kapag inilagay sa Endless World. Ang Sea Transformation Realm na si Mateo na nagpapakita ng Half Moon Slash ay mas malakas kaysa sa dati nitong Fierce Gale World. Agad na nagbanggaan ang dalawang atake. Ngunit, ang Half Moon Slash ay tumago sa 1,000 Sword ni Brian na parang pagdurog sa mga tuyong sanga. Nagbago ang mukha ni Brian, at agad niyang pinakawalan ang kanyang movement technique at naiwasan ang ataking ito. Ano? Natalo talaga ang 1,000 Sword ni Elder Senior Brother na si Nebulous noong nakikipaglaban siya sa mga espada. Muntik nang mapatalon si Jorly nang makita niya ang eksenang ito. Ang 1,000 Sword ng Eldest Senior Brother na malabo, kahit si Topher ng Heavenly Martial Sect at si Sarah ng Profound Eye Sect ay hindi kayang lutisin ito ng walang kahirap-hirap, tama ba? Isang matinding pagkabigla ang nakita sa mga mata ni Teddy. Ang ekspresyon ni Brian sa ngayon ay napakasama. Hindi niya lubos maisip na si Mateo ay talagang kahanga-hanga sa ganitong antas. Ngayon lang, kung hindi lang dahil sa 1,000 Sword Nebulous na nakabawi sa isang bahagi ng kapangyarihan ng Half Moon Slash, ibang usapan na kung makakaiwas ba siya o hindi. Mateo, ikaw ang pumilit sa akin. Hindi ko pa rin lubos na makontrol ang galaw na ito gamit ang kasalukuyan kong kaharian. Kapag nailabas na ang galaw na ito, ikaw ang managot sa sarili mong buhay at kamatayan. Ang boses ni Brian ay nagbunyag ng isang napakalamig na intensyon. Itinutok ni Brian ang kanyang espada kay Mateo. Ang nag-iisang espada ay mahimalang nagbago at naging hindi mabilang. Bumalik sa pinangulan ang maraming espada. Mapunta sa impyerno. Wala nang katahimikan si Brian gaya ng dati. Bakas pa sa mukha niya ang matinding galit sa sandaling ito. Pero sa oras na ito, natapos na rin ang Windfire Violent Blaze Transforming Dragon ni Mateo sa parehong paraan. Umungol ang napakalaking dragon habang sumusugod ito patungo kay Brian. Ang napakalaking dragon na ito ay walang kapantay ang lakas, agad niyang nilamon ang mga figure ng espada. Ngunit hindi pa ito natatapos. Nagmadaling lumapit ang napakalaking dragon kay Brian. Kasabay ng isang dagandong, ang buong pagkatao ni Brian ay sumabog palabas, at nanghihinang bumagsak sa lupa. Pinakamatandang kuya. Sigaw ni na Teddy at Jorly.
Nang makita nila ang eksenang ito, pareho silang nagulat sa gulat at dali-daling lumapit upang alalayan si Brian. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, kapwa pakiramdam ay hindi nila ito maintindihan. Ang hindi pa natatalong pinakamatandang kuya sa paningin nila ay natalo pala sa kamay ng isang hindi kilalang batang lalaki. Relax ka. Hindi siya mamamatay. Kailangan ko pa rin siyang maging bihag. Malungkot na boses ni Mateo ang narinig niya. Parehong nagulat sina Teddy at Jorly. Ang kanilang mga titig nang muling tumingin kay Mateo ay parang nakakita ng multo. Nakakatakot talaga ang batang ito. Ang lakas ni Mateo ay talagang kahanga-hanga na sa ganitong antas. Kahit ako ay. Marahil ay hindi rin sigurado sa kanyang katapat. Nagpalitan din ng tingin sina Quinley at Sky Maple sa oras na ito. Ang pagkamangha kanilang mga titig ay hindi kahit kaunti ay hindi nabawasan kumpara sa mga disipulo ng Myriad Sword Sect. Labis na nakahinga ng maluwag si Sky Maple. Habang hinahaplos ang kanyang balbas, nakangiti niyang sinabi, matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na ito. Pero hindi ko akalain na darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Para makuha ng aking Tranquil Cloud Sect si Mateo, tunay na langit ang nagpapakita ng pakikiramay. Kayong lahat. Gusto ba talaga ninyong lahat na makipaglaban sa aking Myriad Sword Sect? May bahid ng panginginig ang boses ni Teddy. Ang dahilan kung bakit sila nang ahas na lumapit ay dahil pakiramdam nila ay mayroon silang lakas upang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Pero kung titingnan ngayon, ang ganitong uri ng tiwala sa sarili ay talagang isang biro. Pero umiling si Mateo at sinabing, huwag kayong magkakamali. Pumunta si Elder Mold sa Northern Domain para maghatid ng balita na may mabuting intensyon ngunit pinigil ninyo siya. Pinipilit ninyo ako. Ayokong makipagtalo sa kahit sino nang walang dahilan. 475. Ikaw. Talaga bang nang-ahas kang ikulong ang panganay na kapatid para sa isang maliit na martial artist sa si Transformation Realm? Medyo hindi makapaniwala si Jorly. Tila determinado ang Mateo na ito na kalabanan ang Myriad Sword Sect. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng makatwiran. May isang taong nang-ahas talagang makipagtalo sa Myriad Sword Sect. Hindi na kailangang sabihin pa ang kahalagahan ni Brian sa Myriad Sword Sect. Kung maglalakas loob ang Tranquil Cloud Sect na hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ni Brian, tiyak na hindi maiiwasan ang isang apokaliptikong kalamidad. Mali ba ang gamot na nak-A ng batang ito? Parang ang dami na niyang buhok na napinsala. Malamig na sabi ni Mateo, maliit na si Transformation Realm. Hindi ba't isa ka lang din sa si Transformation Realm? Isa pa. Ang panganay mong kapatid ay maaaring napakahalaga sa paningin mo, pero sa paningin ko, wala siyang kwenta. Mas mahalaga ang buhay ni Elder Mold kaysa sa kanya. Gaya ng sinabi niya, patuloy na lumakas ang aura ni Mateo at talagang nagpalamig kina Jorly at Teddy. Sa pananaw ni Mateo, malinaw na minamaliit ng iilang taong ito ang lahat ng may pagmamataas. Maaaring hindi gaanong kilala si Chester sa harap nila. Pero para kay Mateo, isa siyang napakahalagang senior. Dumanas ng mga paghihirap si Mateo bago niya iligtas si Chester mula sa Fierce Gale World. Hindi siya maaaring mapabilang sa Myriad Sword Sect. Baliw ka! Baliw ka! Humarap si Jorly kina Sky Maple at Quinley at sinabing, gusto niyo bang lahat mabaliw kasama ang batang ito? Kung maglalakas loob kayong pigilan ang panganay na senior brother ngayon, kailangan niyong maghanda para matanggap ang puot ng aking Myriad Sword Sect. Sa oras na iyon, wala nang makakaligtas na mga manok o aso sa inyong Tranquil Cloud Sect. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Sky Maple at Quinley. Hindi talaga nila kinaya ang resulta nito. Bagamat mahalaga si Chester, kung ikukumpara sa buong sekta. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Mateo ng pagkakataong mag-atubiling. Humakbang siya paarap at sinabing nakapikit, binabantaan mo ba ako rito? Nagulat si Jorly sa aura ni Mateo at bigla na lang umatras. Pero mabilis siyang tumugon, at hindi sinasadyang namula ng bahagya ang kanyang mukha. Ako? Anong problema ko? Natatakot ba talaga ako? Ako, isang alagad ng isang marangal na Myriad Sword Sect, ay matatakot ba talaga sa punk na ito? Isang alon ng kahihiyan ang tumama sa puso ni Jorly. Gayunpaman, wala talaga siyang tiwala kay Mateo. Kaya pa nga ni Mateo talunin si Brian.
Ang pagkatalo sa kanya ay parang pag-angat lang ng daliri. Hindi ko. Yun ang ibig kong sabihin. Medyo nauutol pa nga si Jorly habang nagsasalita. Pero walang pakialam si Mateo. Humakbang pa siya paarap at malamig na nagsalita, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Ako ay. Muling umatras si Jorly ngunit nagkataong natisod siya kaya't nalaglag ang kanyang puwitan sa lupa. Humph! Ang aking Tranquil Cloud Sect ay nagpadala ng mga tao sa Northern Domain upang ipaalam sa inyong tatlong malalaking sekta na isinasaalang-alang ang kapakanan ng publiko, upang balaan kayong lahat na mag-ingat laban sa pagsalakay ng ibang mundo. Gayunpaman, nagkimkim kayo ng sama ng loob at ikinulong si Elder Mai. Kung hindi ako magtatago ng bihag ngayon, tiyak na mahihirapan si Elder Mold na mamatay ng may kapayapaan ng isip. Babalik kayong dalawa ngayon. Kung makakatanggap si Elder Mold ng kahit kaunting pinsala, tiyak na gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ang buhay ni Brian. Malamig na ungol ni Mateo. Napilitan sina Teddy at Jorly sa aura ni Mateo at talagang bamulong at hindi nang ahas na sawayin. Nabalot ng matinding katahimikan ang pangunahing bulwagan. Walang sino man ang nangahas na gumawa ng kahit anong ingay. Nakatayo roon ang mag-asawang Teddy, hindi makaalis o makapaghintay. Nakakailang talaga. Samantala, sina Sky Maple at Quinley at ang iba pa ay talagang nakaramdam ng lubos na kalayaan sa kanilang mga puso. Sa loob ng mahigit 1,000 taon na ito, sila ay umatras at nanirahan sa lupain ng Southern Domain, namuhay ng may matinding paghihirap. Lalo na ngayon lang, ginamit ni Jorly ang Asher Deeper Purple yang sword art para harapin si Jack, na lalong nagpolala sa kanilang dignidad. Noon, halos nilipol ng Myriad Sword Sect ang Tranquil Cloud Sect. Malaki rin ang naging epekto ng Tranquil Cloud Sect sa kanilang sigla sa labanang iyon. Kaya naman hindi na sila nakabangon mula sa pagkatalo mula noon. Sa totoo lang, masasabing hindi magkakasundo ang alitan ng dalawang sekta. Pero ang problema ay ang Myriad Sword Sect ay isa sa pinakamalakas na 3 sekta sa buong Endless World. Napakalakas nito. Hindi kayang manggulo ng isang maliit na sekta tulad ng Tranquil Cloud Sect. Hindi nila alam kung paano nagkaroon ng ganoon kalaking tapang si Mateo para habulin ang mga bigot ng Myriad Sword Sect. Gayunpaman, sa laban kanina, malinaw nang napagtanto ni Quinley na ang tunay na lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ay malamang na hindi na mas mababa sa kanya. Bukod pa rito, ang buong Tranquil Cloud Sect ay iniligtas ni Mateo. Ano man ang gustong gawin ni Mateo ngayon, handa silang maging reserba para kay Mateo. Sa sandaling iyon, biglang nanliit ang mga mata ni Mateo, at malamig niyang sinabi, dahil may mga kaibigan nang dumating, bakit hindi kayo magpakita? Kung kakalat ito, baka isipin ng iba na hindi alam ng aking Tranquil Cloud Sect kung paano tumanggap ng mga bisita. Nagbago ang ekspresyon ni na Quinley at ng iba pa. May isang taong palihim na pumasok sa pangunahing bulwagan, at talagang wala silang kaalam-alam. Isang batang babae na nakasuot ng mapusyaw na asul na gasa ang lumutang pababa mula sa bubong, na nagparamdam sa mga tao na parang biglang bumaba ng ilang degree ang temperatura sa buong malaking bulwagan. Ang babaeng kasing lamig ng nagyelo, ngunit may taglay na kagandahang kayang magpabagsak ng isang bansa, at may makalangit na bango rin. Nakatayo roon, nagbigay siya sa mga tao ng malamig at mapang-akit na dating na naglalayo sa kanila ng libu-libong milya. Isa itong tunay na kagandahan ng bundok na may yelo. Nang makita ang babaeng ito, nagbago ang mukha ng tatlo. Sarah. Nang makita ni Mateo ang babaeng ito, hindi niya maiwasang magulat. Ang Tranquil Cloud Sect ay mayroong Sect Protecting Grand Array na nagtatanggol. Ang babaeng ito ay kayang-kaya talagang tahimik na pumasok sa main hall ng palihim. Yumuko si Sarah kay Mateo ng may kagandahang loob ngunit hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabi sa malinaw na boses, umaasa pa rin ba ang iyong marangal na sarili na may mangyaring hindi inaasahan sa iyong puso? Dahil dumating ka, mabuti pang magsama-sama na lang tayo. Hindi ba't magiging masigla? Hindi napigilan ni Quinley na palihim na mabahala. May tao pa rin pala. Tunay nga, nang hamina ang boses ni Mateo, isang binata na nakasuot ng mahahabang itim na roba ang sumulpat mula sa sulok. Topher Garrison. Kayong lahat. Nang makita ni Brian ang 2 taong ito, hiniling niya na sana ay makahanap siya ng butas na magagapang.
Sumulyap pa si Topher kay Mateo ng ilang beses, ngunit sa wakas ay napunta ang tingin niya kay Brian, at nakangiting sinabi, Huho, ang nangungunang disipulo ng Myriad Sword Sect ay talagang dumanas ng matinding pagkatalo sa tiwangwang na lupain ng Southern Domain. Sa tingin ko ang pagpapadala ng balitang ito pabalik sa Northern Domain ay lilikha ng malaking kaguluhan. Pero malamig ng ngiti ang sinabi ni Brian, Topher, huwag ka nang matuwa sa kasawian ko. Kung may kakayahan ka, sunduin mo ang sarili mo kasama ang baliw na yan. Natigilan si Topher Garrison, hindi sinasadyang lumingon ang tingin kay Mateo. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, sa sobrang tagal mong paglalandi, natalo ka pa pala sa kamay ng batang ito. Hindi nagtagal ay nakarating na sina Sarah at Topher sa pangunahing bulwagan at hindi man lang nila nakita ang paghaharap ni na Mateo at Brian. Inakala pa nga ni Topher na si Quinley ang bumugbog kay Brian na nagdulot ng matinding pinsala kaya lumabas siya sa tamang oras para kutsain. Sa sandaling iyon, ang Sarah na hindi nagsalita sa buong oras ay nagkaroon ng isang bihirang nakikitang dialogo, hindi simple ang binata na iyon. Muling natigilan si Topher at sa wakas ay nasuri niya ng tama si Mateo. Akala niya noong una ay matatawag ni Mateo si Sarah at siya dahil mayroong ilang hanay sa loob ng pangunahing bulwagan na ito. Kung titingnan ngayon, tila hindi naman ganoon kadali. Ang binatang ito na hindi pa lampas sa 16 na taong gulang ay tila kakaiba. Pamilyar na pamilyar si Topher sa lakas ni Brian. Kahit na nakakaharap niya ang mga ordinaryong first level Soul Sea Realms, maaaring hindi siya nalalagay sa alanganin. Dati nga ay inakala ni Topher na napakalakas ng Sect Master ng Tranquil Cloud Sect na ito, kaya natalo si Brian. Hindi niya inakala na dahil pala ito sa binatang nasa harap niya. Ang binatang ito ay nasa first level Sea Transformation Realm lamang. Hindi ba't ibig sabihin nito ay maaari siyang tumawid sa isang major realm para talunin ang kanyang kalaban. Hindi basta-basta ang pagkabiglang ito. 476. Talaga bang nasaktan mo si Brian? Tanong ni Topher nang walang ekspresyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, paano kung oo? Paano kung hindi? Ubo. Ito. Kung oo, gusto kong sabihin. Magaling. Biglang nagbago ang tono ni Topher. Kahit si Mateo ay hindi lubos na natauhan ng marinig ang kanyang mga sinabi. Nang marinig ni Brian ang mga salitang ito, labis siyang nagalit kaya't nakaramdam siya ng kirot sa kanyang lalamunan. Muling sumigla ang kanyang mga sugat. Tumingin siya kay Topher, hinihiling na sana ay kainin siya nito ng buhay. Itong si Brian, matagal ko na siyang hindi nagustuhan. Nakakalungkot lang, hindi ko mahanap ang pagkakataon noon pa man. Ngayon, natupad na ni Little Brother ang hiling kong ito. Mas lalo akong natuwa. Sabi ni Topher nang may malawak na ngiti. Natigilan ang lahat. Habang nagsasalita siya, inakbayan ni Topher si Mateo. Ang hitsura niya ay parang magkapatid na matagal nang magkakilala. Maingat pa rin si Mateo sa simula. Kalaunan, natuklasan niya na walang masamang balak sa kanya si Topher, kaya hinayaan niya ito. Hinailan ni Topher si Mateo at nagsalita ng marami. Sa pangkalahatan, mga salitang iyon ang halos nagparumi kay Brian. Hindi rin malaman ni Mateo kung ano ang totoo at hindi. Nakinig si Brian sa tabi, ang buong mukha niya ay maitim na parang ilalim ng wok. Pero nangingisda na siya sa chopping block ngayon, at hindi lang talaga siya nangangahas na gumalaw. Baliw talaga itong si Mateo. Nangahas pa talaga siyang hamanin ang Myriad Sword Sect. Kung talagang nasaktan niya ito ng husto, walang garantiya na wala siyang gagawin. Tama ba, parang narinig ko na gusto ninyong panatilihin si Brian para maging bihag. Sumulyap si Mateo kay Topher at tumango. Haha. Kuya, ang tapang mo talaga. Hindi marami ang mga taong hinahangaan ko, si Topher, sa buhay na ito. Isa ka sa kanila. Kung titingnan ang kilos ni Topher, tila kapuri-puri ang paghanga niya sa kanya. Ayaw ni Mateo na mangabala sa kanya at sumagot ng isang tanong, sino ka ba talaga? Ang pagpasok ng walang pahintulot sa main hall ng aking Tranquil Cloud Sect, medyo hindi naaangkop, di ba? Hindi rin nahiya si Topher. Buong pagmamalaki niyang sinabi, ako ang pinakamatandang disipulo ng Heavenly Martial Sect, si Topher.
Ang dakilang kagandahang ito ay ang kilalang Ice Cloud Fairy ng Profound Eye Sect, si Sarah. Nang ipakilala ni Topher si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-akit na ekspresyon. Ang hitsurang iyon ay medyo nakakaakit pa nga. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Sarah. Malamig pa rin ang itsura niya, parang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Topher. Pero nang marinig ang pagpapakilala ni Topher, napagtanto ni Mateo. Ang tatlong pangunahing disipulo ng Northern Domain, na siyang mga pangunahing alagad, ay nagsama-sama pala sa Tranquil Cloud Sect. Tila hindi naman lubos na walang pakinabang ang paglalakbay ni Chester. Kahit papaano, nagtulak ito sa tatlong malalaking sekta na magpadala ng mga tao para imbestigahan ito. Tiningnan ni Mateo ang tatlong tao at bumaantong hininga, kayong mga dakilang disipulo ng sekta ay talagang mapayapa at walang inaalala. Kumakatok na ang kamatayan sa pinto, at naglalaro pa rin kayo ng away sa loob. Mukhang matagal nang mapayapa ang walang hanggang mundo. Wala nang anumang kagitingan ang lahat. Natigilan si Topher sa mga salitang ito. Nagtataka niyang tinanong, kapatid, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo? Hindi ba't medyo eksaherada ang pag-alarma? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, ang malamig na si Sarah ay nagpakita rin ng isang mausisang tingin, hindi sigurado sa kahulugan ng mga salita ni Mateo. Nang makita ni Mateo ang ekspresyon ng dalawa, alam niyang ang unang hintuan ni Chester ay sa Myriad Sword Sect. Bukod pa rito, siya ay ikinulong pa nga, at wala siyang oras para ipaalam sa dalawa pang sekta. Tinitigan niya ng matalim sina Brian at ang mga kasama niya at sinabi sa malamig na boses, "Humph." Ang Myriad Sword Sect ay talagang isang grupo ng mga taong walang ibang magawa kundi ang manayra ng mga bagay-bagay. Simula nang malaman nilang ang Fierce Gale World ay mayroong Boundless Realm Powerhouse, alam na ng trio ng Brian kung gaano kakritikal ang sitwasyon ng Endless World. Dahil tinatitigan sila ni Mateo ng mga oras na iyon, hindi sila nang ahas na gumanti. Kung ang pagkulong kay Chester ay magresulta sa kabuoang pagkatalo ng Endless World, ang Myriad Sword Sect ang magiging makasalanan ng buong Endless World. Nang makita ang ekspresyon ni Brian at ng iba pa, mas lalong naghinala sina Topher at Sarah. Posible kayang may malaking nangyari talaga sa Southern Domain. Mukhang hindi rin naman seryoso ang Purple Mansion Sect na nagbubuklad sa Southern Domain, di ba? Agad na ikinwento ni Mateo sa kanilang dalawa ang tungkol sa pagsalakay ng Fierce Gale World. Naging napakaseryoso ng kanilang ekspresyon. Hindi nila akalain na mangyayari pala ang ganitong bagay sa walang hanggang mundo. Ngunit sa harap ng malabakal na ebidensya, hindi nila responsibilidad na hindi maniwala. Sa wakas ay alam na nila ngayon kung bakit pinagalitan ni Mateo ang Myriad Sword Sect dahil wala silang magawa, pero magaling silang sirain ang mga bagay-bagay. Kapatid, kung totoo nga ang sinasabi mo, hindi ba't nasa panganib ang walang hanggang mundo? Sa pagkakataong ito, wala nang anumang kahalayan ang mukha ni Topher. Ang pumalit dito ay ang hindi may lalarawang kalubhaan. Hindi pa ito nasa bingit ng pagkawasak. Dahil kahit na magkadugtong ang daanan ng kaharian, hindi nito kayang tiisin ang mga eksperto ng Boundless Realm na dumadaan. Kung nais ng Wind Emperor na tumawid sa daanan ng kaharian, dapat ay patuloy niyang pinapalakas ng mga Sovereign Level Array Master ang harang ng daanan ng kaharian, hanggang sa tuluyan itong maging matatag. Sa madaling salita, ang Fierce Gale World at ang Endless World ay nasa sitwasyon pa rin ng pantay na lakas. Ngunit kung ang Endless World ay isa pa ring tambak ng buhangin, ang pagkawasak ng mundong ito ay sandali na lamang, malamig na sabi ni Mateo. Nagpakita si Topher ng isang ekspresyon ng pagkaunawa. Ang loika na sinabi ni Mateo ay napakasimple, na para sa walang hanggang mundo na labanan ang dayuhang kaaway ng may nagkakaisang espiritu. Ngunit si Topher na naninirahan sa Northern Domain ay lubos na batid na ito ay isang bagay na imposible. Napakarami ng mga sekta ng Northern Domain. Bukod sa tatlong malalaking sekta, marami pa ring malalaki at maliliit na sekta na may iba't ibang laki. Magkakaiba ang mga iniisip ng mga sektang ito. Kung walang taong kayang magtipon ng daan-daan sa isang tawag lang, wala talagang paraan para pagsamasamahin nila ang kanilang lakas. Kung ang bawat isa ay lalaban sa kani-kanilang mga laban pagdating ng panahon, ang walang hanggang mundo ay talagang hindi nalalayo sa ganap na pagkawasak.
Mabuti na lang at nakakuha ng impormasyon ang ating Heavenly Marshal Sect at ang Profound Eye Sect, kaya naman sinundan namin si Brian hanggang dito. Kung hindi, hindi namin malalaman na nangyari pala ang isang napakalaking pangyayaring nakakayanig sa walang hanggang mundo. Hindi namin magagawa iyon. Napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan kong bumalik para ipaalam agad kay Lord Sectmaster para makapagplano ng maaga. Gaya ng sinabi niya, tumalikod si Topher at gustong umalis. Nang madaanan niya si Sarah, biglang nagbago ang mukha ni Topher at nagtanong, Ice Cloud Fairy, bakit hindi? Sabay na tayong bumalik. Hindi man lang siya sinulyapan ni Sarah, bagkus ay marahan siyang humakbang at naglakad patungo kay Mateo. Ano ang pangalan ng nakababatang kapatid mo? Tanong ni Sarah. Mateo. Kaya, si Junior Apprentice Brother Crosswell ito. Kung naaayon ito sa sinabi ni Junior Apprentice Brother Crosswell, wala nang matibay na posisyon sa depensa ang Northern Domain. Ang Tranquil Cloud Sect ay isa ng nag-iisang isla. Hindi ba't may plano ang Tranquil Cloud Sect ninyo na lumipat sa Hilaga? Medyo nagulat si Mateo. Ang Ice Cloud Fairy na ito ay malinaw na isang taong may maliksi na pag-iisip. Hindi rin niya kailangang magtago, at sinabing tango, tama. Kasalukuyan naming pinaplano na lumipat sa Hilaga. Bahagyang tumanggo si Sarah nang marinig ito. Sabi niya, pinagkulong ni Junior Apprentice Brother Crosswell si Brian para maging hostage. Tiyak na hindi ito bibitawan ng Myriad Sword Sect. Paano kaya kung ang aking Profound Eye Sect ang maglaan ng masisilungan para sa inyo? Ano kaya ang iniisip ni Junior Apprentice Brother Crosswell? Nang sabihin ito ni Sarah, lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni Brian. Diwata, ang aking Myriad Sword Sect ay may mabuting relasyon sa Profound Eye Sect. Paano mo nagawang gawin ang ganoong aksyon ng basta-basta? Muntik nang samuka si Brian ng isa pang subo ng matandang dugo. Sa pagkakataong ito, hinampis ni Topher ang kanyang ulo at sumingit din. Muli niyang inakbayan si Mateo at sinabing, haha. Nagkasundo kami ni Junior Apprentice Brother Crosswell sa unang pagkikita. Paano kung pumunta ka sa aming Heavenly Marshal Sect? Nang marinig ang mga salitang ito, tuluyang umiwas ng tingin si Brian, at siya ay nawala ng malay. 477. Natural lang na inimbitahan ni Sarah at Topher si Mateo dahil nagustuhan nila ang potensyal nito. Kayang talunin ni Mateo si Brian, na sapat na nagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Dahil sa edad ni Mateo, tiyak na walang hanggan ang kanyang mga nagawa sa hinaharap. Natural lamang na kailangang maagang mahikayat ang mga taong tulad niya. Nang makitang pumagit na si Topher, muling bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid ni Sarah. Nagbago ang mukha ni Topher, at magalang niyang sinabi, haha, biro lang, biro lang. Paano magkakaroon ng lugar ang ating Heavenly Marshal Sect para sa ganito kalaking sekta? Hindi mapakali si Sarah kay Topher. Sinabi niya kay Mateo, ano kaya ang opinyon ni Junior Apprentice Brother Crosswell? Ang iilang taong naroon ay pawang mga kilalang pinuno ng nakababatang henerasyon ng Endless World. Lahat sila ay matatalas ang pag-iisip. Bagamat ang iilang nakatayo sa tabi ay ang mga matataas na opisyal ng Tranquil Cloud Sect, ang tunay na gumagawa ng mga desisyon ay ang binatang ito na nasa harap nila. Nag-isip sandali si Mateo at sinabi kay Sarah ng may bahagyang ngiti, maraming salamat sa mabuting intensyon ng Ice Cloud Fairy. Pero tungkol sa lugar na titirahan, may mga kaayusan na ang aking Tranquil Cloud Sect. Bahagyang nalungkot si Sarah nang bumantong hininga siya, sige. Dahil ganoon nga, aalis na si Yanhua. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Sarah at naglaho sa harap ng lahat. Sumigaw si Topher, Ice Cloud Fairy, hintayin mo ako. Junior Apprentice Brother Crosswell, kapag pumunta ka sa Northern Domain, kailangan mong pumunta sa aking Heavenly Marshal Sect para tingnan ito. Aalis na rin ako. Bahagyang ngumiti si Mateo. Nakakatawa talaga ang lalaking ito na si Topher. Sa oras na ito, 3 tao na lang ng Myriad Sword Sect ang natitira sa main hall. Malamig na sabi ni Mateo, ano? Maaari kayang nagpaplano pa rin kayong lahat na manatili para kumain. Tumingin si Teddy kay Mateo at muling tumingin sa walang malay na si Brian. Sandali siyang nawala ng malay kung ano ang gagawin. Pinakamatandang kuya siya. Ngumiti si Teddy na mas pangit pa sa pag-iyak.
Pakiramdam mo ba ay nagbibiro ako sa inyong lahat? Naging malamig ang tono ng boses ni Mateo. Hindi. Kung gayon, hindi ka pa ba nag-aagawan? Nang makitang gustong-gusto ng lumipad ni Mateo palabas ng bulwagan, unti-unting lumabas ng pangunahing bulwagan sina Teddy at Jorly. Sa oras na ito, lumapit si Quinley sa harap ni Mateo at nag-aalalang nagtanong, ang Myriad Sword Sect ay isa sa 3 pinakamalakas na dakilang sekta sa Northern Domain. Ang mga eksperto sa Divine Traversing Realm lamang sa kanilang sekta ay marami. Nabihag natin ang kanilang pinakamatandang disipulo. Malamang ay hindi nila tatanggapin ang mga bagay-bagay, hindi ba? Nakasimangot na sabi ni Mateo, ako ang nagpadala kay Elder Mold. Kailangan ko siyang iligtas pabalik. Makakaasa ka, Sect Master. Ang usapin ng daanan na nagdurugtong sa kaharian ay malapit na rin sa mga araw na ito. Sa oras na iyon, malamang nawala ng lakas ang Myriad Sword Sect para pumunta at mangabala sa atin, isang maliit na Tranquil Cloud Sect. Wala nang ibang pagpipilian si Quinley. Ang tanging masasabi niya lang ay, sige. Nasa iyo na ang gusto mong gawin. Kami ng Grand Elder ay laging nasa likod mo para suportahan ka. Nakangiting sabi ni Mateo, maraming salamat sa pangunawa ng Grand Elder at Sect Master. Sect Master, hindi pa katagal ang oras na natitira para sa atin. Kailangan nating gamitin ng husto ang ating oras para lumipat pahilaga. Pagkalipas ng ilang araw, sa ilalim ng Eternal Splendor Palace ng hindi kilalang mistikong kaharian. Ugong. Kasabay ng isang napakalakas na dagandong, unti-unting nagkapira-piraso ang 6 Extreme Seals Grand Array. Ang malaking hanay na nagbabantay sa walang hanggang mundo sa loob ng ilang libong taon ay tuluyang gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog. Kasabay nito, nakaramdam ng matinding pagyanig ang buong walang hanggang mundo. Pakiramdam ng lahat ay may malaking mangyayari. Magalang na nakatayo si Morgan sa isang tabi. 5 figure ang nanguna upang makapasok, tumatawid sa pasilyo ng kaharian. Nang makita ang 5 taong ito, yumuko si Morgan, ang nakaligtas sa mundo ng Fierce Gale, si Morgan, ay nagbibigay pugay sa 5 soberano. Ang 5 taong ito ay nakakagulat sa lahat ng mga nilalang sa Peak Divine Traversing Realm. Bahagyang tumango ang nasa Timon at sinabing, tumindig ka. Napakahusay ng iyong ginawa. Ang kamahalan, ang emperador ng hangin, ay labis na natutuwa sa iyo. Ito ang gantimpalang ipinagkatiwala sa akin ng kamahalan, ang emperador ng hangin, na ibigay sa iyo bago umalis. Ang matandang taong ito ay ang pinuno ng pamilya Shangguan na nagmasid sa labanan ni Mateo at Renan mula sa isang sulok ng plaza noon, ang Winston. Tuwang-tuwa si Morgan nang makita ang sitwasyon at sinabing, maraming salamat sa kaloob ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Bagamat libu-libong taon na tayong nakakulong sa walang hanggang mundo, hindi natin malilimutan ang dakilang tungkuling iniatas sa atin ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, kahit sandali lang. Matapos ang libu-libong taon, sa wakas ay nakahanap tayo ng paraan para mabuksan ang 6 Extreme Seals Grand Array. Tumango si Winston at biglang nagtanong, napakahalaga sa amin ng Southern Domain ng Endless World. Dapat ay natapos na ito sa ilalim ng inyong Purple Mansion Sect, tama ba? Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Morgan nang sabihin niya, Soberanong Shangguan, patawarin mo ang aking pagkakamali. Sa simula, ang Southern Domain ay nasa loob na ng sako. Ngunit isang napakapangit na kabataan ang nagmula sa Tranquil Cloud Sect. Sa katunayan, itinaas niya ang malaking hanay ng mga nagpoprotekta sa sect ng Tranquil Cloud Sect sa antas na Quasi Tier 5. Kami. Agad na nanlamig ang hangin. Halatang labis na nadismaya si Winston sa balitang ito. Nakatayo si Morgan sa gilid at hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Ang isang ito na nasa harap niya ay isang Peak Divine Traversing Realm Powerhouse. Ang pagbuntong hininga ay maaaring magpahamak sa kanya ng walang hanggan. Grabe ang pang-aasar sa kanya ng lalaking nagngangalang Mateo. Ikaw, isang mataas na martial artist sa ikapitong antas ng Soul Sea Realm, ay wala talagang kapangyarihan laban sa isang binata. Ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ay naglagay ng napakataas na pag-asa sa iyo. Ito ba ang paraan mo para mabayaran siya? Malamig na sabi ni Winston.
Pinagpawisan ng husto si Morgan at nagmamadaling nagpaliwanag, Soberanong Shangguan, pakalmayin mo ang iyong galit. Ang binatangang iyon ay talagang napakapangit. Bukod pa rito, nabalitaan kong nakatakas siya pabalik sa walang hanggang mundo mula sa mundo ng mabangis na Gale. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Winston, at agad niyang naisip si Mateo. Ang kabataang ito na walang hanggang mundo ay pumasok ng malalim sa mundo ng mabangis na Gale ng mag-isa, na nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng mabangis na Gale, at tuluyan pang umatras. Kung tutuusin, napakahirap talagang isipin. Matapos lumitaw si Tommy sa plaza ng araw na iyon, upang maiwasan ang pagpukaw ng hinala, direktang umalis sina Winston at Henrik at hindi na nakita ang nangyari kalaunan. Sinuri rin ito ni Winston pagkatapos. Ngunit ang mga nanatili sa plaza pagkatapos ay halos patay na lahat. Tanging ang grupo ni Leonard at Star Abyss lamang ang buhay. Ngunit lahat sila ay walang nang-ahas na magsabi ng kahit ano sa kahit kanino tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Pero hinuha ni Winston na may nangyaring malaking bagay na nakayanan ni Mateo para makatakas mula sa mga kamay ni Tommy. Kung hindi, paano makakatakas ang isang batang Crystal Formation Realm mula sa mga kamay ng Boundless Realm Wind Emperor? Medyo bumuti ang kutis ni Winston, at ibinuka niya ang kanyang bibig para magtanong, "Oh. Mayroon pa ring ganoon kahalimaw na kabataan. Ano ang tawag sa kanya?" Nanginginig sa takot na sabi ni Morgan, "Siya. Ang pangalan niya ay Mateo." Tunay nga. Kahit matagal na niya itong nahulaan, nakakaramdam pa rin si Winston ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Ang batang lalaking ito na nagngangalang Mateo ay puno ng mga sikreto. Mukhang hindi lang ang personal niyang lakas ang walang kapantay, mayroon din siyang kahangahangang talento sa landas ng pagbuo. Palihim na sinulyapan ni Morgan ang mukha ni Winston. Nang makitang hindi ito nagpakita ng galit na ekspresyon, naglakas loob si Morgan at sinabing, noong araw na iyon, personal kong sinamahan ang mga bihag ng Tranquil Cloud Sect, gusto kong pilitin ang punk na ito palabas ng Grand Array. Sino ang mag-aakala na nagtayo pala siya ng isang napakalakas na ilusyonaryong array sa labas ng mga gate, at iniligtas niya ang mga tao. Bukod pa rito, narinig ko siyang sinasabi na ang kanyang array formation ay talagang nagmula sa mana ng Grandian True Sect. Sinabi pa niya. Pinaikit ni Winston ang kanyang mga mata at sinabing, "Magsalita ka." Sinabi pa niya. Kung naunawaan ng Sect Master ng Grandian True Sect ang set ng ilusyonaryong porma sayon noon, kahit na personal na dumating ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, babalik din siyang may bigo. Pinunasan ni Morgan ang malamig na pawis sa kanyang noo. 478. Paano malalaman ni Morgan kung gaano kalakas ang alon na idinulot ni Mateo sa mundo ng mabangis na Gale? Desperado pa rin siyang nagpapawalang sala sa kanyang mga paratang, umaasang makukuha ang pag-unawa ni Winston. Sa totoo lang, hindi naman siya sinisi ni Winston noon pa. Pero hindi rin sinabi ni Winston kay Morgan. Ang usapin ng pagdudulot ni Mateo ng kaguluhan sa Central Capital ay hindi naman talaga kahanga-hanga. Hindi nagsalita si Winston, tila may iniisip. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay dahan-dahan niyang nasabi, "Sabi mo na ang Sect Protecting Grand Array ng Tranquil Cloud Sect ay isang quasi-tier 5 Grand Array." Nagmamadaling sinabi ni Morgan, "Oo." Hindi rin alam ng subordinate kung paano siya, isang batang si Transformation Realm, ay makakapag-deploy ng isang quasi-tier 5 Grand Array. Pero talagang nahirapan tayo ng husto sa Grand Array na ito. Bahagyang tumango si Winston at hindi masyadong nagulat sa kapangahasan ni Mateo. Sa panahong ito, matagal ka na bang nagpapadala ng mga tao para bantayan ang Tranquil Cloud Sect? Huwag mo silang hayaang makatakas. Sabi ni Winston. Soberanong Shangguan, makakaasa kayo. Nagayos ang mga nasasakupan ng hindi mabilang na mga impormante sa paligid ng Tranquil Cloud Sect. Kung may kaunting kaluskos ng mga dahon sa hangin, agad silang magre-report. Nagmamadaling sabi ni Morgan. Sabi ni Winston, dahil ganoon nga, magpadala ka ng isang eksperto sa Divine Traversing Realm, at masisira mo ang malaking hanay na ito. Habang sinasabi niya, lumingon si Winston at sinabi sa isang first-level Divine Traversing Martial Artist, Yunrong, sumama ka sa paglalakbay ni Sect Master He.
Kung may posibilidad, ibalik mo sa akin ang batang iyon para tingnan kung talagang may 3 ulo at 6 na braso siya. Yumuko si Yunrong at sinabing, opo, pinuno ng pamilya. Tuwang-tuwa si Morgan nang makita niya ang sitwasyon. Malaki ang natamo niyang pagkatalo sa kamay ni Mateo. Ngayong mayroon ng eksperto sa Divine Traversing Realm na sumusuporta sa kanya, ano pa ang kinatatakutan niya? Pagkalipas ng ilang araw, sa harap ng mga tarangkahan ng Tranquil Cloud Sect, nakatayo sa ere si Marduk Salter. Sa likuran niya ay nakatayo si Morgan. Ito ba ang malaking hanay na hindi ninyo kayang basagin kahit sa pamamagitan lang ng pag-iipon ng lakas ng buong sekta? Malamig na sabi ni Marduk. Pinagpawisan ng husto si Morgan at sinabing, oo. Walang kakayahan ang nasasakupan. Napakasama talaga ng batang yan ni Mateo. Hindi talaga siya madaling pakisamahan. Bahagyang tumango si Marduk ngunit hindi nagsalita. Ang dakilang pangalan ni Mateo, natural lang na narinig na rin niya ito noon. Simula noong malaking labanan sa pagitan ni Mateo at Renan, tila dumanas ng matinding dagok si Leroy, patuloy na naglilinang araw at gabi. Bilang senior ni Leroy, natural lang na tinitignan ni Marduk ang lahat. Sa labanang ito, si Leroy ang nagkusa na hilingin ito at papunta na rito. Malamang, kapag narinig muli ni Mateo ang pangalang ito, tiyak na matutuwa si Leroy. Pero narinig niya na nakalusot na si Mateo sa Sea Transformation Realm. Medyo ikinagulat ito ni Marduk. Si Mateo ay mayroong napakalakas na lakas sa pakikipaglaban sa Crystal Formation Realm. Ngayong nakalusot na siya sa Sea Transformation Realm, kahit na makasalubong ni Leroy si Mateo, malamang na hindi rin siya ang kanyang katapat. Sa isang kalaban na hindi matatalo, talagang nakakatakot ito. Kaya naman, ang pinakamahusay na paraan ay ang sirain ang kalaban na ito. Iniabot ni Marduk ang kanyang kamay at sumenyas. Agad na tumutok ang nakakakilabot na enerhiya ng asensya sa kanyang palad. Nang makita ni Morgan sa likuran niya ang eksenang ito, hindi mapigilan ng kanyang mga mag-aaral na mag-constrict. Ito ang kapangyarihan ng isang eksperto sa Divine Traversing Realm. Malinaw na hindi siya ang tina-target nito, ngunit ito ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sige. Bahagyang nagbuga si Marduk ng isang salita mula sa kanyang bibig. Ang kanyang atake ay agad na tumama sa Yin-Yang Turbid Heaven Grand Array. Isang malakas na kalabog lamang ang narinig. Ang malaking hanay ay talagang nagbigay ng sunod-sunod na tunog ng pagkalabog. Kalmado at kalmado ang itsura ni Marduk sa buong oras. Gayunpaman, sa oras na ito, bahagyang nagpakita ng pagkamangha ang kanyang mukha. Quasi Tier 5 Grand Array yan. Talaga. Napakahusay. Mukhang minamaliit ang atake niya, pero paano magiging simple ang atake ng isang eksperto sa Divine Traversing Realm? Halos ginamit ng atakeng ito ang 70% ng kapangyarihan ni Marduk at hindi nito nalampasan ang malawak na hanay sa isang suntok lamang. Makikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng malawak na hanay na ito. Ugong. Muling umatake si Marduk. Sa pagkakataong ito, gumuho ang malaking hanay kasabay ng isang malakas na kalabog. Nang makita ng mga disipulo ng Purple Mansion Sect ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay namula sa tuwa. Ang tagal na nilang hinintay ang araw na ito. Nang masira ang malaking hanay, ang mga disipulo ng Purple Mansion Sect ay parang binubomba ng dugo, sumusugod patungo sa Spirit Blessing Mountain. Si Morgan na nakatayo sa likuran ni Marduk ay ganoon din kasabik. Sa pagkakataong ito, tiyak na babalatan niya ang balat at pupunitin ang mga litid ni Mateo na bastos, kung maaalis niya ang puot sa kanyang puso. Hindi gumalaw si Marduk. Siya lamang ang may pananagutan sa pagsira sa Pormasayon. Natural lamang na hindi niya ibababa ang kanyang dignidad at sumugod. Pagkalipas ng halos isang oras, isang makapangyarihang nilalang sa Soul Sea Realm ang lumipad sa harap ng 2 tao. Ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Nang makita ni Morgan ang eksenang ito, hindi sinasadyang kumabog ang kanyang puso. Maaari kayang may nangyaring hindi inaasahan. Lord Yunrong, Sect Master, walang tao sa loob ng Tranquil Cloud Sect. Wala na lahat ng record at medicinal pills. Nabaligtad na natin ang Spirit Blessing Mountain pero wala man lang tayong nakitang multo. Ano? Paano nangyari iyon? Nabalisa si Morgan at muntik ng matamba. Pangit ang ekspresyon ng Soul Sea Realm nang sabihin niya, nagpadala na kami ng mga tao para maghanap sa lahat ng tuktok ng bundok. Wala ngang kaluluwa sa loob.
Ito. Panginoong Yunrong. Malinaw na nag-ayos ako ng hindi mabilang na mga impormante. Bakit wala ni isa sa kanila ang nakakita sa mga taong umaalis sa Tranquil Cloud Sect? Labis ang pagkagulat ni Morgan. Maaari kayang lumipad ang grupong ito ng mga taong ito papunta sa himpapawid at gumawa ng tunnel sa ilalim ng lupa. Hindi masyadong nagulat si Marduk. Nang marinig niya ito, natawa na lang siya at sinabing, "Ako ang tinanong ni Sect Master, pero sino ang tatanungin ko?" Sige, dahil wala nang nakatira sa Tranquil Cloud Sect na ito, umuwi na tayo. Gaya ng sinabi niya, tumalikod si Marduk at lumipad palayo, naiwan ang Morgan na hindi pa nakakabawi. Tungkol sa resultang ito, kahit na nagulat si Marduk, naramdaman niyang makatuwiran din ito. Ang magawang guluhin ang Central Capital at gulatin pa ang Wind Emperor, at kaya pa niyang magmayabang pabalik sa Endless World. Paano madaling makuha ang ganoong karakter? Sa oras na ito, sa Breaking Dawn City na 10,000 milya ang layo mula sa Tranquil Cloud Sect, ilang mga batang martial artist na nakasuot ng simpleng damit ang dahan-daang pumasok sa lungsod. Ang Breaking Dawn City ay isang bayan sa hangganan ng estado ng yan ng Tranquil Cloud 10 Nations, nakatabi ng Endless Forest. Mula pa noong sinaunang panahon, ito ang lugar ng pagtitipon ng hindi mabilang na mga martial artist. Hey, kapag naiisip ko ang mga mukha ng mga kasamahan sa Purple Mansion Sect, nasasabik talaga ako. Tuwang-tuwa na sabi ng isang batang martial artist. Haha. Ang cicada na ito na nagtatapon ng balat nito bilang junior apprentice brother Crosswell ay talagang mahusay na pinatay. Ang mga Fierce Gale World Fellows ay gumastos ng napakalaking halaga para sumugod sa Tranquil Cloud Sect. Sa huli, hindi man lang sila nakakuha ng kahit isang hibla ng buhok. Hindi na siguro kailangang banggitin kung gaano sila kalungkot, sabi ng isa pang batang martial artist. Malamang hindi kailanman pinangarap ng mga basura ng Fierce Gale World na makakagawa pala si Junior Apprentice Brother Crosswell ng isang maliit na transmission array. Kahit na 100 milya lang ang layo nito, sapat na iyon para maiwasan ang mga impormanteng iyon. Kuminang ang mga mata ng mga whistleblower na iyon hanggang sa magningning, pero hindi nila alam na matagal na pala tayong umalis sa Tranquil Cloud Sect. Nakakagulat na ang iilang taong ito ay sina Mateo at ang mga kasama nito na nakatakas mula sa Tranquil Cloud Sect. Kasama sa grupong ito sina Toby Yan, Julian, Woody, at ang iba pa. Maliban na lang sa mga kasuotan nila ay napakasimple. Mapagkakamalan sila ng mga tao na mga ordinaryong mangangaso ng demonic beast. 479. Bagamat hindi nagdugtong ang daanan ng kaharian, maraming low-level martial artists na ang dumagsa mula sa Fierce Gale World. Kinontrol na ng Purple Mansion Sect ang halos lahat ng secular na mga bansa sa mundo sa Southern Domain sa pamamagitan ng mga mababang antas na martial artist na ito. Matapos makatakas ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect mula sa Tranquil Cloud Sect sa pamamagitan ng miniature transmission array, sa ilalim ng pamamahala ni Mateo, inorganisa nila ang kanilang mga sarili sa maraming grupo. Nagbalat kay sila bilang mga ordinaryong martial artist na nasa pinakamababang antas at nagkalat, nagmamadaling pumunta sa ilang mga lungsod sa hangganan. At ang grupo ni Mateo ang huling grupo. Ang mga transmission array na nagkokonekta papunta at pabalik sa Southern Domain at Northern Domain ay kadalasang itinayo sa mga lungsod na ito sa hangganan. Siyempre, ang mga transmission array na ito ay kontrolado na ng Purple Mansion Sect ngayon ng walang exception. Ang mga pintuan lamang ng sect ang kayang ipagtanggol ng Tranquil Cloud Sect. Ang mga mortal na kaharian sa mundo, wala na silang lakas na dapat pangalagaan. Matapos magdugtong ang daanan ng kaharian, dumagsa ang maraming mababang antas ng martial artist. Sa ganitong uri ng estratehikong punto, natural na imposible para sa Purple Mansion Sect na palayain ito. Kahit ang malayong Breaking Dawn City ay hindi naiiba. Sa madaling salita, ang mga lungsod na ito ay may mga eksperto sa Transformation Realm na humahawak sa kuta ngayon, at mahigpit na kinokontrol ang mga transmission array. Sa ngayon, pare-pareho lang ang mga katangian ng mga lungsod na nasa hangganang ito, madaling pumasok, mahirap umalis. Ang mga pumasok mula sa Northern Domain sa pamamagitan ng transmission array ay tuluyang hindi pinansin. Ngunit ang pagnanais nilang bumalik ay lubhang mahirap.
Bawat bayan sa hangganan ay may mga matataas na antas na si Transformation Realms na humahawak sa kuta. Hindi talaga kayang tumawid ng mga ordinaryong tao. Kung hindi dahil sa napakabihirang mga martial artist ng Soul Sea Realm, magpapadala pa ang Purple Mansion Sect ng mga martial artist ng Soul Sea Realm para kontrolin ang kuta sa mga bayang ito sa hangganan. Gayunpaman, ang mga high-level Sea Transformation Realms ay napakalakas na umiiral sa Southern Domain. Bukod sa mga matataas na antas ng malalaking sekta, ang mga ordinaryong martial artist na kayang talunin sila ay nasa minorya. Kahit isa sa 8 dakilang sekta tulad ng Tranquil Cloud Sect ay kakaunti lamang ang mga taong kayang mag-ukit ng landas ng may puwersa. Bukod dito, hindi nila magagarantiyahan na hindi sisirain ng mga high-level Sea Transformation Realms ang mga transmission array. Ang galaw din ng kuliglig na ito na naglalabas ng bala ni Mateo ang labis na ikinagulat ng Purple Mansion Sect. Hindi pa ito nagagawa ng mga garrison ng mga bayan sa hangganan. Kung hindi, ang pagnanais nilang malampasan ang mga balakid na ito ay magiging lubhang mahirap. Sa loob ng ilang araw na ito, ang Tranquil Cloud Sect ay nahati na sa ilang grupo at palihim na nakapasok sa mga bayang nasa hangganan, at nag-schedule din ang aksyon ngayon ng sama-sama upang puwersahang makalusot. Sina Sky Maple at Queen Lee, ang 2 taong ito, ay mga martial artist ng Soul Sea Realm. Ang pagharap sa Sea Transformation Realms ay natural na napakadali. Hawak ni Mateo ang kuta rito sa Breaking Dawn City. Natural lang na hindi rin malaking isyo ang pagharap sa isang late-stage Sea Transformation Realm. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-set up ng mga transmission array ay isang napakalaking proyekto. Sa totoo lang, ang pag-set up ng isang maliit na transmission array na kayang tumanggap lamang ng 3 hanggang 5 tao na dumadaan, bukod pa rito, ang pag-transmit lamang ng 100 milya ang layo, ay hindi isang bagay na mahirap. Ngunit ang paggamit ng ganitong uri ng transmission array ay napakalimitado. Ang mga martial artist na mabilis kumilos ay maaaring umabot ng wala pang 2 oras. Kaya naman, ang paggamit ng ganitong uri ng transmission array ay napakakaunti at napakadaling makaligtaan. Ito rin ay itinuturing na isang anino sa ilalim ng liwanag, sa palagay ko, nakangiting sabi ni Mateo. Hehe, napakagandang anino sa ilalim ng liwanag. Junior Apprentice Brother Crosswell, hindi lang ang lakas mo ang namumukod tangi, ang katapangan at lawak ng espiritu mo ay higit pa sa iba. Kung wala ka sa paligid, kahit na binantayan namin ang Tranquil Cloud Sect, mahirap pa ring makataka sa kamatayan sa huli. Sabi ni Toby yan. Oo nga. Kung hindi dahil sa estratehiyang ito ng isang cicada na naglalabas ng balahibo nito, tiyak na agad nakikilos ang Purple Mansion Sect, at sasabihin sa mga bayan sa hangganan na harangin tayo. Kapag sinira na nila ang transmission array, mahihirapan din itong lumipad kahit may pakpak. Sabi ni Julian. Ngumiti lang si Mateo at iniba ang usapan. Sabi niya, mas mabuting pumunta muna tayo sa transmission array area para tingnan ito. Nakipag-ayos na kami ng Sect Master para gumawa ng aksyon mamayang gabi. Mas makakabuti kung alamin muna natin ang sitwasyon sa paligid ng transmission array. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon at sabay-sabay na nagtungo sa direksyon ng transmission array. Bagamat liblib ang Breaking Dawn City, mataas ang langit sa lugar na ito, at malayo naman ang emperador. Sa halip, napakahina ng kontrol ng estado ng yan dito. Dahil maraming mga mangangaso ng demonic beast ang pumapasok at lumalabas sa Endless Forest dito, ang Breaking Dawn City ay naging napakayaman. Sa ganitong sitwasyon mismo, naging kahanga-hanga ang lakas ng mga martial artist ng Breaking Dawn City. Saan man sa mga lansangan, makikita ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Mayroon pang ang kaunting bilang ng mga martial artist na nasa early stage si Transformation Realm. Kaya naman, si Mateo at ang mga taong ito na pag-alagala sa lungsod ay hindi makakaakit ng atensyon ng maraming tao. May mga palengke sa lahat ng dako rito. Kusang nagtayo ng mga pwesto ang mga martial artists sa mga kalye. Dumaan sina Mateo at ang iba pa sa 2 kalye. Biglang huminto si Mateo sa harap ng isang kwadra. Ang may-ari ng stall ay isang matandang lalaki sa Crystal Formation Realm, mukhang simple at walang kaakit-akit. Matanda, paano nabibili itong damo mo? Itinuro ni Mateo ang isang tangkay ng damo sa kwadra at nagtanong. Inip na ang matandang iyon.
Nang makitang may bumibili, bahagya siyang sumulyap kay Mateo at sinabing, 50 piraso ng middle grade essence crystals. Hindi ako tumatanggap ng low grade essence crystals. Ano? Isang tangkay ng quasi tier 4 na herb, ibinebenta mo sa halagang 50 middle grade essence crystals. Bakit hindi ka nalang magnakaw ng mga tao? Muntik nang mapatalon si Tobian nang marinig iyon. Ayaw man lang sumulyap ng matandang iyon kay Tobian habang walang pakialam na sinasabi, nasa sa iyo kung bibili ka o hindi. Umalis ka kung hindi ka bibili. Huwag mong pakialaman ang tulog ng matandang ito. Pero casual na kumuha si Mateo ng 50 middle grade essence crystals at sinabing, ito ay 50 middle grade essence crystals. Kaya na ng matanda mo ang pagbibilang. Nang makita ng matandang lalaking iyon na nakahuli si Mateo ng 50 middle grade essence crystals nang hindi man lang kumukurap, kusang kumislap ang kanyang mga mata, at agad siyang nabuhayan ng loob. Maraming mga may-ari ng stall ang nakakita sa eksenang ito at hindi mapigil ang magkomento. Tunay ngang mayaman ang mga hanggal. Hindi alam ang pinagmulan ng halamang ito, at walang sino man ang makapagpapangalan nito. Lalo na ang sino mang nakakaalam ng gamit nito. Hindi naman ito binibili ng batang ito para pakainin ng mga baboy, hindi ba? Hehe, Levi? Tinanong na ng matandang ito ang lahat ng matataas na alchemist sa lungsod. Walang makakakilala sa halamang ito. Napakabata pa ng batang ito. Huwag mong sabihin na kilala niya ang gamit ng halamang ito. Baka disipulo ng isang mayamang pamilya mula sa kung saan na sobrang laki ng pera para maubos. Ang dami ko nang nakitang ganitong klaseng mga gago. Tiningnan mo ang badge sa dibdib niya. Alchemy Master pa rin siya. Ano ba ang dahilan kung bakit niya binibili itong quasi tier 4 na herbal grass? Sa panahon ngayon, napakaraming klase ng gago. Hindi man lang mabanggit ang pangalan ng halamang gamot. Natural lang, walang nakakaalam kung anong uri ng gamot ang maaari nitong gamitin para sa pagpino. Bukod pa rito, ang halamang ito ay mayroon lamang isang tangkay. Kahit na may gustong gumamit nito para mag-eksperimento, hindi rin posible na mag-eksperimento ng kahit ano. Isang buwan nang nagtayo ng pwesto rito ang matandang lalaking ito na nagngangalang Levi. Pero hindi talaga maipagbili ang halamang ito. Isang tangkay ng damong walang silbi, gaano man niya ito ibenta ng mura, hindi rin posible na gastusin ang ganitong kalaking perang iyon. Kanina, nang makitang nagtatanong si Mateo tungkol sa tangkay ng herbal grass na ito, nagbigay pa rin si Levi ng presyo. 50 middle grade essence crystals. Halos kayang-kaya na nitong bumili ng isang tangkay ng tier 4 na medicinal herb. Hindi niya lubos akalain na bibili si Mateo. Sino ang mag-aakala na hindi man lang kumunat ang noo ni Mateo, at 50 middle grade essence crystals na lang ang inilabas niya. Napaupo si Levi at hindi mapigil ang suriin si Mateo. Maya-maya, biglang ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, nakatulog ako ng mahimbing. Ang tangkay ng herbal na damong ito ay dapat na 100 middle grade essence crystals. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang mga kapwa-apprentice sa paligid ni Mateo ay agad na napuno ng intensyong pumatay. Nagtatakda agad ng presyo ang matandang lalaking ito. Paano ito nagnenegosyo? Pagnanakaw lang ito ng pera. Sa loob lamang ng maikling panahon, double ang presyo. Humagalpak ng tawa si Mateo at sinabing, tapos na. Ang 100 piraso ay nangangahulugang 100. 480. Ang hindi kilalang tier 4 na herbal grass na ito ay tinatawag na dodder green grass. Ang ganitong uri ng quasi tier 4 na medicinal herb ay natural na hindi isang bihirang bagay. Ngunit ito ay isang bihirang bagay sa endless world. Sa ilang talaan ng teorya ng medisina kabilang ang Herbal Compendium, walang anumang talaan tungkol sa dodder green grass. Normal lang din na hindi ito makilala ng mga tinatawag na high-rank alchemist. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Mateo ang dodder green grass na ito ay dahil isa ito sa mga pangunahing sangkap para sa isang quasi tier 4 na medicinal pill, ang Purple Heart Soul Luring Pill. Ang Purple Heart Soul Luring Pill na ito ay ang mismong pinahusay na bersyon ng Soul Luring Pill. Ginamit ito upang makarating sa Soul Sea Realm. Maliban na lang, ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Purple Heart Soul Luring Pill na ito ay nasa ibang antas kumpara sa Soul Luring Pill.
Natural lang na hindi basta gagamitin ni Mateo ang basurang soul-luring pill para sa sarili niyang tagumpay. Ang pakikipagtagpo sa Dodder Greengrass ay perpekto sa oras na ito. Malinaw na kailangan niya itong ilagay sa kanyang bag. Bukod pa rito, may mga alam si Mateo tungkol sa mundo ng alchemy ng Endless World. Ang halaga ng Dodder Greengrass na ito ay talagang katumbas ng 100 middle-grade essence crystals. Hindi naman ito mas mababa kumpara sa ordinaryong tier 4 na medicinal herbs. Bukod pa rito, dahil ang Dodder Greengrass na ito ay napakabihira sa Endless World, ang isang bagay ay pinahahalagahan ayon sa pambihira nito. Hindi naramdaman ni Mateo na ang presyong ito ay masyadong katawa-tawa. Sa pananaw lang ng iba, natural lang na naging isang gago si Mateo na hanggal ngunit mayaman. Nang makita ni Levi ang daang middle grade essence crystals, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong pagkatao ay naging alerto, naging parang ibang tao mula sa dating matamlay na anyo. Kailangang malaman ng isa na ang 100 middle grade essence crystals ay halos katumbas na ng presyo ng isang tier 4 na medicinal herb. Pero, paano naging ganoon kadaling makuha ang tier 4 na medicinal herbs? Isang quasi tier 4 na halamang gamot na ibinebenta sa presyo ng isang tier 4 na halamang gamot. Saan dapat pumunta para makahanap ng ganitong uri ng baritilyo? Hey! Binata, nakikita kong mayroon ka ng ganitong cultivation sa murang edad. Talagang isang pambihirang talento na may matatalas na matang parang nagliliyab na mga sulo. Ang herbal na damo kung ito ay inagaw mula sa bibig ng isang tier 4 na demonic beast. Muntik na akong mamatay sa tiyan nito. Mabuti na lang at mabilis tumakbo ang matandang ito. Kaya ang 100 middle grade essence crystals ay hindi naman talaga maituturing na mahal. Nakangiting sabi ni Levi. Pero nang makita ng lahat ang kilos ni Levi, nagkaroon sila ng mapanghamak na tingin. Ang lalaking ito ay nasa Crystal Formation Realm cultivation pa lamang. Paano niya naaagaw ang ganitong uri ng herbal grass mula sa kamay ng isang tier 4 na demonic beast? Kahit ang isang hanggal ay alam din na niloloko lang nito ang batang iyon. Gayunpaman, hindi ba't hanggal ang binata na iyon? Tunay ngang tumango si Mateo at sinabing, "Huho, matandang lalaki, naniniwala ako sa iyo." Sunod-sunod na tawanan ang umalangaw-ngaw sa paligid. Ngunit iba ang naisip ni Mateo sa kanyang puso. Pero sa mga ignorante na ito, malinaw na hindi rin siya magpaliwanag ng kahit ano. Alam ni Mateo na ang Dodder Greengrass ay mayroon ngang isang uri ng kasamahang halimaw na ang lakas ay maihahambing sa mga middle stage si transformation human martial artist. Napakaswerte na ng matandang si Levi na nakabalik ng buhay. Nagiging matalino ang mga tao habang tumatanda. Kahit na ang lakas lamang ng matandang lalaking ito ay nasa Crystal Formation Realm, maaaring mayroon siyang espesyal na paraan upang magligtas ng buhay. Sa makatuwid, ang 100 middle grade essence crystals ay hindi nga maituturing na mahal. Kung ganoon nga, tapusin na natin ang kasunduan. Natatakot si Levi na baka sumuko si Mateo at dali-daling nagsalita. Haha! Tapos na! Natapos na ang dalawang tao. Akmang kukunin na ni Mateo ang Dodder Greengrass nang biglang may narinig siyang hindi magkatugmang boses. Gusto ko itong halamang gamot. 150 middle grade essence crystals. Biglang sumingit ang isang binata at direktang itinaas ang 50 middle grade essence crystals. Nang makita ang binata, ang ibang mga may-ari ng stall ay matinong natahimik, pakiramdam nila ay isa siyang salot. Pero kumunat ang noo ni Mateo nang makita niya ang sitwasyon. Malinaw na pinahihirapan siya ng lalaking ito. Matatanda, nag-aalok ako ng 200. Malamig na sabi ni Mateo. Nakikipagkompetensya sa mga kristal sa Asensya, talagang walang kinatatakutan si Mateo. Dati sa hikilalang mystical na kaharian, nangikil si Mateo ng malaking halaga ng mga kristal ng Asensya mula sa Heavenly Sky Sect. Kalaunan sa Fierce Gale World, ang pamilya Brown ay nagbigay din ng malaking halaga ng mga essence crystal bilang pasasalamat kay Mateo. Hindi naman talaga ginalaw ni Mateo ang mga ito. Nakikipagkompetensya sa kanya ang punk na ito sa kayamanan. Pagsisisihan niya talaga yun. 250. Muling nagsalita ang binata.
Dahil dito, hindi na napigilan ang mga taong nanunood ng palabas sa tabi at hindi sinasadyang humagalpak ng tawa. Tuwang-tuwa si Mateo nang marinig niya iyon. Isa ba itong punk na nagbibiro para libangin ang lahat? Nang makitang nagtatawanan ang lahat, hindi nakapag-react ang binata ng ilang sandali. Isang gwardya ng 4th level si Transformation sa likuran niya ang dali-daling lumapit at bumulong ng ilang salita sa tabi ng kanyang tainga. Biglang napagtanto ng binata ang katotohanan, at hindi niya napigil ang mamula sa kahihiyan. Tinitigan niya ng masama ang paligid at galit na sinabi, "Saan tinatawanan? Naniniwala ka bang wawasakin ko lahat ng mga kwadra ninyo kung patuloy kayong tatawa? Papisokin ko ang mga kwadra ninyo sa aking ama at hindi kayo makapasok sa Breaking Dawn City." Mukhang talagang pumayag ang mga may-ari ng stall na iyon at agad na inalis ang kanilang mga ngiti. Buong pagmamalaking ngumiti ang binata nang makita ang sitwasyon at sumulyap kay Mateo na parang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Nahulaan ni Mateo na espesyal din ang pagkakakilanlan ng binata na ito. Pero siya mismo ay ipinanganak na may pantalon na seda. Maaari kayang takot pa rin siya sa isang taong palaboy-laboy. Tumawa si Mateo at sinabing, "Matatanda, hindi namin kayang mag-alok ng 250. Mag-aalok kami ng 300. Haha. Nag-aalok ako ng 500. Ang halamang gamot na ito ay mayaman sa enerhiya ng asensya. Sa tingin ko ay maganda ito. Ang pagbabalik at pagkain nito ay dapat na makapagpataas ng sapat na enerhiya ng asensya." Mayabang nasabi ng binata. Nawala ng malay si Mateo. Gustong-gusto talagang kainin ng baliw na ito ang Dodder Greengrass ng hilaw. Talagang pag-aaksaya lang ng magagandang handog ng Diyos. Karamihan sa mga halamang gamot ay maaaring kainin ng hilaw. Ngunit napakakaunting tao ang gagawa niyan. Dahil napakasayang lang nito. Bukod pa rito, ayon sa mga pagkakaiba ng katangian sa enerhiya ng asensya na nililinang ng mga martial artist, ang ilang mga halamang gamot ay maaaring sumalungat sa pamamaraan ng paglilinang na sinanay, na nakakakuha ng kalahati ng resulta na may dobleng pagsisikap, at nakakaapekto pa sa paglilinang. Puro kalokohan ang putang ito. Puro gulo lang ang hinahanap niya. Malinaw na hindi alam ni Mateo na mahilig lang maghanap ng magagawa ang binata kapag walang ginagawa. Kung tutuusin, medyo katulad ito ng hinalinhan ni Mateo. Ang binatang ito ay nagngangalang Jin Pang, at siya ang anak ni Jin Feng, ang Panginoon ng lungsod ng Breaking Dawn. Ang City Lord ng Breaking Dawn City na ito ay nasa 7th level si Transformation Cultivation. Kahanga-hanga na ito sa bansa ng isang mortal na mundo. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa mga elder ng ilang malalaking sekta. Sa totoo lang, kahit na ang Breaking Dawn City na ito ay kabilang sa estado ng yan sa pangalan, sa totoo lang, ito ay isa lamang bansa sa loob ng isang bansa. Palaging nakikinig si Jin Feng sa mga utos ngunit hindi nagsisilbi. Kung wala ang Tranquil Cloud Sect na ito na pumipilit dito, may posibilidad pang ang koronahan ng Jin Feng na ito ang sarili bilang hari. Ang Jin Pang na ito ay umasa sa kapangyarihan ng kanyang matandang lalaki at madalas na nakikibahagi sa kawalan ng batas, na sinasaktan ng mga martial artist. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging kilalang kilala. At ang kanyang matandang lalaki, si Jin Feng, ay mayroon ding barahan na dapat laruin. Ang mga martial artist na ito na nagtatayo ng mga pwesto ay kailangang dumaan sa pahintulot ng City Lord Manor at kumuha ng isang piraso ng plaque bago sila payagang mag-operate. Napakababa ng kalidad ng plaque na ito. Bukod pa rito, 1 buwan lamang ang bisa nito. Ngunit kailangan nitong maningil ng bayad mula 50 low-grade essence crystals hanggang 50 middle-grade essence crystals ayon sa pagkakaiba-iba sa lupain ng may-ari ng stall. Paano nangyaring wala pang 100,000 ang bilang ng mga martial artist na pumupunta rito para magtayo ng mga pwesto? Ang gastos pa lang sa pagbili ng plaque ay medyo nakakatakot na. Ngunit ang lakas ni Jin Feng ay lubhang kakilakilabot. Ang tanging matiis na lang ng mga may-ari ng pwestong ito ay ang masaktan. Nang marinig ang alok na ito ni Jin Pang, hindi sinasadyang kumunat ang noo ni Mateo. Tinaasan ng lalaking ito ang presyo ng hindi man lang iniisip. Sinasadya niyang manggulo. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa siya kalakas tumawag, malamang ay patuloy pa rin siyang lalakas. Maaari kayang kinailangan niyang gumamit ng puwersa. Young Master Jin, itong halamang gamot, naibenta ko na ito sa kanya.
Kahit gaano pa kataas ang presyong ialok mo, hindi ko rin ibebenta. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagbuka ng bibig ng matandang ito ni Levi para magsalita sa oras na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.